maganda pag-uusapan natin ngayon. Grabe. Napakaganda. Maliban dun sa guest namin na si Secretary Vince Dizon, pag-usapan natin itong mainit-init na issue dito ngayon sa ating bayan. Yan. Impeachment. Nako, impeachment. Lahat ng balita hati ang taong bayan. Diyan sa Senado, actually plenary session, may mga nagkikilos protesta din sa lahat ng Senado dahil medyo nadidelay ng Senado. Kung hindi pa kinalampag ng Senado, hindi magiging mabilis ang kanilang pagkilos. At ang update natin dito sa impeachment trial, ibinalik ang term nila remand. Ibinalik po itong articles of impeachment dyan sa House of Representatives. At may mga kondisyones. Actually, 2 yung binigay na kondisyones. Ano ba yun? Ano yun? Number 1, kailangan i-certify ng House of Representatives na hindi nila na-violate yung 1-year ban rule na alinsunod sa ating konstitusyon na dapat isang beses lang po sasampahan ng impeachment case ang isang mataas na opisyal ng gobyerno sa loob ng 1 taon. So certification lang ang hinihingi natin dyan. At ang pangalawang kondisyones, kailangan mag-express ng readiness ang 20th Congress na ipagpapatuloy nila yung kanilang impeachment case kay Sara Duterte. 20th Congress yan, kasalukuyan nasa 19th Congress pa tayo. Ibig sabihin, medyo maghihintay tayo na mag-convene yung 20th Congress na yan, 3rd week of July, and then kailangan nila i-express yung intent nila na sige, ipupush namin yung impeachment case namin kay Sara Duterte. So waiting game tayo ngayon. Alam mo ka-partner, ka-BBM, yung pagbilang ng 1 year para sa pag-file ng impeachment ng isang opisyal, yan ay medyo nagagamit ng ilang mga politiko. Yan. Kasi kung matatandaan natin, nung panahon ni Gloria, yearly, kung hindi ko nagkakamali, may nagsasampa sa kanya ng impeachment. Kasi nga, kapag nasampahan siya ng hilaw na impeachment, hindi na siya pwedeng sampahan ng seryoso na impeachment kasi nga magbibilang na daw yung 1 year niyan. So nanggugulo lang. Oo, nanggugulo lang talaga. Ngayon, ang inaano nga dyan, pinagtatalunan nila kung kailan ba dapat magsimula yung 1 year ban ng impeachment sa isang opisyal. Alam nyo, ako, nawawalan na ako ng tiwala sa proseso ng impeachment. No? Lalo na kung mapapanood mo ang mga nangyayari sa Senado. No? Grabe, hindi natin alam kung sino na nagsasabi ng totoo, sino nagsasabi ng tama, o sinong mali. No? Kung ilang ng senador na nasa Senado, ganun din karami ang opinion. No? Oo, correct. Ultimo mga hindi mga abogado, no? Meron silang kanya-kanyang legal theory or position tungkol sa impeachment na sa palagay ko ay nadidefeat na ang very purpose ng impeachment provisions ng ating Constitution. Ultimong ibig sabihin lang ng forthwith inabot ng 4 months para malaman. Ang ibig sabihin pala ng forthwith? Sabi pala ni Secretary Lariga doon, ang forthwith pala is to remand. Yun pala yung ibig sabihin doon. Bago na, yun na 4 na buwan, no? Sino ba naman ang matutuwa sa ating Senado kung simpleng mga words ay hindi kayang paliwanag o maintindihan ng lahat na pareho ang ibig sabihin, no? Di ba? Kasi one word lang yan. Pero alam mo, kasi nilinaw sa konstitusyon. tumawag talaga ng pansin niya sa ating mga kababayan na mga ikinadismaya ng ating mga kababayan, yung inasal ni Senator Robin Padilla. Kasi talagang binabati ko siya ngayon dyan ng todo kasi hindi talaga asal ng isang kagalang-galang na senador yung inasal niya kahapon. Yung kahapon, yung naghahamon ng suntukan. Yung nakman suntok si Villanueva. Joel Villanueva. Mga kabibem, ako nga, nagtataka rin ako. Alam ko, magkaalyado yan, magkaibigan yan, o magkasama sa paninindigan yan. Kung di ko nagkakamali, pareho silang pro Sara Duterte. Pero baka naman drama-drama lang o moro-moro lang yung mga ganyan. Marami rin nagsasabi niyan. Ka-BBM, marami nagsasabi niyan na baka moro-moro yung ganap kagahapon kay Robin, pati kay Senator, para kay Villanueva, para kunyari, totoo yung pangyayari doon sa impeachment na hindi mahalata na may plano daw sila. Ang mahirap kasi kay Robin,
Hindi na kaya makipagdebate ng harapan eh. Iharap ko kay Coco Pimentel yan. Iharap ko kay Risa Ontiveros yan. Kaya doon na lang tayo, maghamon na lang tayo. Kasabi lang yan, I move. O sige, ginalaw niya na. Pero paglilinaw ha, hindi po dismissed ang impeachment case ni Sara Duterte. Paglilinaw po yan ha. Ang term ay remand. I-remand lang po yan, binalik lang yan. Niremand na ayaw tanggapin ng House of Representatives. Correct. Kasi kanina, bago tayo sumalang, no, nakikinig tayo sa isang press conference dyan sa House of Representatives at ang sinasabi ng grupo ng mga prosecutors, hindi pa nila alam kung tinanggap na ng SecGen kasi ang opinion ng mga prosecutors hindi nila tatanggapin yan. Pero ang supposedly tatanggap niyan, Secretary General. Oo. Kaya itong impeachment na to, mahaba-haba pa tatakbuhin nito, although mahabang pahinga rin nito. Kasi tatalakayin na ito mga ka-BBM sa July 28 kapag bago na yung pamunuan ng Kamara at saka ng Senado. Correct. Yung kasi 28th Congress papasok kasi yung 19th Congress matatapos na ng June 30. Correct. Papasok yung 28, syempre mag-elect pa yan. Pagkatapos ng SONA ni PBBM, may bago ng speaker, may bago ng Senate. Posibleng may bago. Posibleng may bago ha. Posibleng repeal ngayon, din. kapag after ng SONA ni PBBM, doon pa lang yan, mabibigyan ng oras. Pero alam niyo mga ka-BBM, parang naniniwala ako ng tama ang ating Pangulo tungkol sa impeachment. Kahit ako. Wag nang i-push yan. Kasi sa nakikita natin sa Senado, mukhang wala naman silang sensibilidad at hindi sila seryoso na talagang mapanagot ang ating Pangalawang Pangulo. Much more, i-under siya sa isang impeachment trial na lalabas ang lahat ng ebidensya na magdidiin sa kanya tungkol sa mga aligasyon ng ating House of Representatives. So, ang mangyayari niyan, for the next 4 months, para lang tayong may isa-subject ng ating Senado sa isang parang moro-moro na trial. Pero at the end of the day, o at the end of the trial, i-acquit din si Sara Duterte. Pero lahat ng pwedeng drama, lahat ng pwedeng acting ng mga clowns, Pasikatan. Lahat ng mga clowns at artista sa Senado ay gagawin nila. Para kanya-kanya yan, tiyak, grandstanding and everything na pwede nilang magawa para lang magpabida sa taong bayan, di ba? Lalo na yung mga tatakbo sa 2028, ako magpapapogi, magsusuklay ng bigote yan. Baka gagawin nila yan, i-delay nila ng i-delay para umabot ng 2027. Kasi preparation yan for 2028 elections. For the meantime, ang importante, anong ginagawa ng ating Pangulo? Which is i-address lahat ng problema ng ating mga kababayan. Tungkol sa trabaho, tungkol sa presyo ng mga bilihin, tungkol sa kagutuman, di ba? At marami pang iba na dapat niyang solusyonan. Kaya sa palagay ko, may punto ang Pangulo tungkol sa bagay na madederail ang ating mga ginagawa, especially sa pagpapalago ng ating economy, ng impeachment na ito. Alam mo, tama. Ngayon ko lang na geget si PBBM. Kaya ayaw niya ng impeachment. Kasi masasapawan nito yung mga magagandang proyekto at trabaho ng ating gobyerno. Kasi syempre nga naman, sa daming proyekto, kapag sumalang yung impeachment na moro-moro na yan, yung atensyon ng tao, nandyan na lahat. Gaya ng nasapawan, ang lahat ng magagandang proyekto, ang ginagawa ng Pangulo at ng kanyang administrasyon for the past 1 year. Dahil sa fake news, dahil sa nagkaroon na election, at iba pang mga activities na hindi na-highlight o natatabunan ang mga ginagawa ng administrasyon. May isang concern lang ako. Kasi ang sinasabi kasi ng mga netizens, what if hindi na natin ituloy itong impeachment? Paano magiging accountable si Sara Duterte doon sa allegedly mga krimen na ginawa niya? Merong rekomendasyon itong Quadcom, ang House of Representatives, sampahan ng criminal case yan. Diba? Kasi kung hindi uusad yung impeachment na yan at alam natin na may someone is delaying the impeachment trial, diba? Edi, mag-focus tayo doon sa criminal case. May mga findings, may mga rekomendasyon, may mga ebidensya na nakalap na ang Quadcom na pwede nating magamit. Diba? At least kahit papano, magiging accountable pa rin si Sara Duterte, masisingil pa rin natin siya doon sa mga alleged crimes na ibinabato sa kanya. Dahil hindi naman biro yan. I think maganda pa nga yun kung sagutin na lang ang mga kaso sa ombudsman at may isampa sa Sandigan Bayan para doon na lang maglabanan, para talagang actual na trial ang mangyari at ang pagbabasihan ng
conviction or acquittal ay talaga mga ebidensya o witnesses na ipe-present sa trial. Hindi na rin magamit sa At pagka-pogi. ang Senado at ang Kongreso makakapag-focus na rin sa paggagawa ng mga batas, no, na importante para makausad tayo, no? Dahil meron pang 3 taon ang ating Pangulo para bago siya bumaba sa pwesto. So importante na ang kanyang legislative agenda, no, ay magawa ng both houses of Congress. So, mga ka-BBM, putulin ko muna kayong dalawa ha. Mainit yung usapan natin ng impeachment. Pero, mamaya natin itutuloy ito kasi meron tayong napaka-importanteng bisita ngayon. Andiyan na po ba si yung Papunta na, malapit na. Pasakay na ng elevator eh. Pasakay pa lang ng Pasakay na ng elevator. Oo, siguro nabanggit. Comments, ang daming comments oh. Sige, basa pala tayo. May comment na pala. Si Sige, Malus Tampo, sabi niya, watching from Santa Rosa, Laguna. Yan. Zoren Dadulia. Ayan, forever PBBM. Ayan, make sure na mag-comment kayo no, para ma-shoutout natin yan. Si Hanna, watching from South Korea. Talagang international ang ating mga viewers, ano? Oo. And marami tayong viewers ngayon, ha? Oo, madami ngayon, madami. Sabi ni Ren Everest, good evening mga sir, watching from London. Oy, nako, sana makapunta tayo ng London. Mga ka-BBM, bago namin introduce ang aming special guest, paki-share po. Yung mga hindi pa nakakapag-share ng aming podcast, paki-share po para mas maraming makapanood sa aming podcast. At the same time, kung meron pa po kayong mga comments or tanong para sa aming special guest na si Secretary Vince Dizon ng DOTR, paki-comment lang po. Baka sakali magkaroon tayo ng oras mamaya para may tanong sa kanya ating mga tanong. Marami. Dahil sa ginawa mong yan, marami magtatanong dito kay Secretary. Para direktang maririnig ng ating magaling na secretary ang mga komento ng ating Basta tungkol sa transportasyon. Mga commuters na. Mga commuters, mga ang dami mga hinaing yan. EDSA yan. Kay Kitty Cat Dubai. Ayun, shoutout po sa inyo. Nadya dyan sa Dubai, nakatutok po sa atin. Shoutout po sa inyo. San Flores, watching from Maasin. Sunflowers, sorry. Maasin City, Southern Leyte, PBBM forever solid follower. Andyan yata si PBBM ngayon. Si Kior pala, si Kior. Kanina yan. Kanina dumanda siya dyan sa may Basay Summer, no? Kasi nag-inspection. Neji Lumido Apatan, watching from Hong Kong. Grabe. International tayo Kay Helen Imase, watching from Japan. Hello po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo. Dyan po sa Japan. Maureen Domingo, following from Quezon City. Hello. Bel Fernandez, watching from Singapore, mga ka-BBM. Solid. God bless. Yan. May nag-comment dito si Ma'am Cecilia Peña, no? Ipabasahin ko lang. Malapit na raw po yung SONA ni PBBM para po malaman ang lahat ng mga ilalatag na programa ng Pangulo sa SONA. Correct. Isa din yan sa inaabangan natin. Yes. Ang State of the Nation address ng ating presidente. Malapit na yan. July. Yan naabangan natin. So si Don Monteclaro, watching from Italy. Yan. Grabe. Layo. Medyo nagre-relax tayo ngayon kasi kinakabahan tong dalawang kasama ko ngayon dahil may matindi kaming guest ngayon. No holds barred. Naku, marami tayong question kay Secretary Vince Dizon. Manuel Hoson, present from Candaba, Pampanga. Happy viewing po sa inyo. Maraming concern ang DOTR Kasi actually sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, isa ito sa pinaka-busy, pinaka-mas maraming ginagawa at talagang nararamdaman ng masa natin yan Pagsakay ka ng MRT, di ba? Pagsakay ka ng bus, pagsakay mo ng eroplano, pagsakay mo sa mga barko. Involve ang DOTR dyan. Isa sa pinakamalaking ahensya, kagawaran ng gobyerno ng Pilipinas. Halos lahat ng flagship projects ng ating Pangulo nasa DOTR, no? Ang dami, no? Kaya nga kung titingnan mo yung staff ni Secretary Binsananay dito, di ba? Halatang pagod na pagod sa daming trabaho ng boss niya. Kahit staff ni Sir, pagod na pagod sa daming trabaho. Kasi kung masipag yung boss mo, dapat yung staff mas masipag. Siyempre naman. Siyempre naman. Kita naman sa itsura ni Ma, masipag na masipag. Si Secretary Vince man ang hiling magtrabaho kahit Saturday, Sunday and holidays. Wala atang kapaguran ng ating secretary. Parang si BBM din, no? Pinapantayan niya kung gaano kasipag si PBBM, ganoon din kasipag yung ating secretary. Diba? Kaya pag may mga tanong po kayo, itanong nyo na dyan para pagkakataon na po natin yan. Manggaling mismo yan sa ating secretary, paano niya ina-address, ano yung mga initiatives, ano yung mga big ticket projects ng administrasyon na ito na nararamdaman at mararamdaman ng mga Pilipino. So comment ni Inderia, hello mga ka-BBM watching from Hong Kong. Marami tayong marami nakikinig dyan. Na OFW tayo mga kababayan. Sa Hong Kong. Happy viewing po sa inyo, no?
So comment lang mga ka-BBM habang hinihintay natin ang ating panauhing pandangal ngayon. 5164. Ayan, may password. Kasi gusto ko may record ang interview natin kay Secretary Vince Dizon, kaya Alam mo, nagpapasalamat ako at pinagbigyan tayo ni Sir sa sobrang higpit ng schedule niya, naisingit tayo. Kung di ako nagkakamali, tayo atang first time na nagpa-interview siya sa mga vloggers. Oo. Malaking opportunity ito, di ba? Kasi marami rin nakikinig sa atin. Siyempre, gusto rin nila malaman directly coming from our secretary, no? Yung mga programa mismo ng DOTR. Oo. Kaya nagpapasalamat tayo kay Sec Vince na pinagbigyan tayo kasi marami tayo mga kababayan. Isa na rin tayo doon na marami mga katanungan, di ba? Patungkol sa trabaho niya. Ang dami nating nilista ng mga tanong. Baka sigurado, kukulangin yun dahil mas maraming tanong itong mga audience natin mamaya. At hindi dahil sa marami siyang oras kaya siya nandito. Ito po si Secretary Vince Dizon, napakaraming engagement po. No? Kaya kahit Sundays and holidays nagtatrabaho siya. In fact, kanina lang nasa Tacloban or Siquijor, no? Kasama niya ang Pangulo saka si DPWH Secretary Bunuan. Talagang balikan. Ang layo nun, no? Tapos nandito na siya ngayon. Actually, pag kinakabahan ako kanina, mukhang i-Indian tayo ni Secretary. Kasi nandun na Oo nga sabi ko, alam ko, naka-schedule sa amin. Actually, yun ang unang reaction ko nung makita ko yung Facebook post Andun si Pangulo, si Secretary Bunuan, tapos Secretary J. Ruiz, tapos Secretary Vince. Sabi ko, ang layo nito. Paano makakarating sa atin to? Siyempre, pag magaling ka talaga, pag super efficient ka na secretary, ma-handle mo talaga. Yan napapatunayan. Ang sinasabi na kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Yan ang hindi naintindihan ng mga senador. Tama. Ano ba ginawa nila sa Siquijor? Yun yung parang sa program for electricity. Sa kuryente ng lugar na yun. Isa kasi sa pinaka-problema ng yung isla na yan dyan sa Siquijor, yung maayos sa supply ng kuryente. Kaya pinuntahan din ng presidente natin yan. Kasi napakalaking bagay ng kuryente. Di ba? Sa pagpapalago ng ekonomiya, may sakit yung isa mong kamag-anak, hindi sapat yung kuryente. Paano gagamit ng mga machines yan, no? So isa yan sa in-address ng presidente natin. Actually, nagbigay siya ng ultimatum dyan. In this number of days, kailangan matapos ninyo. Talaga? Oo, meron. Kasi hindi pwedeng laging ganyan. Nagalit ng Pangulo. Kailangan may kino-call out, kailangan may pinupukpok. Kasi welfare ng taong bayan yung... Hindi mo masisisi PBBM. Dahil gusto niya talaga i-deliver sa tao yung dapat ng mabilisan na proyekto. Tatak PBBM, serbisyong Marcos. Ramdam. Si Anthony Bandoquillo, yan, mabuhay ang bagong Pilipinas. Marami tayong i-expect sa bagong Pilipinas sa dami ng mga programang ipinapatupad na yon. Siguro in the coming 3 years, 5 years, mararamdaman natin itong mga programa na yan. So, si Kitty Cat Dubayan, God bless you po. God bless you. And yung tatlo supporting our government, especially are to Apo, PBBM, and FLAM. Yan. Salamat. Thank you. Dapat talaga suportahan natin hindi lang si Apo BBM kundi pati si First Lady Liza Araneta Marcos dahil napakadaming proyekto ni First Lady na napakaganda. In fact, next week meron tayong schedule. Love for all sa Las Piñas. I-check natin yan. Nasa Ego PH yan Andiyan yung schedule check natin. Gucci Melchor, yan, waving from Japan. Yan. Hi, hello ma'am. Yan yung Love for All. Sa July 8, June 17 muna tayo. Nadyan po sa Las Piñas itong Love for All. And then, sa Baler Aurora naman sa July 8. And sa Valenzuela, July 15, 2025. Yan po yung tatlong lugar kung saan magaganap po itong Love for All. Alam mo, partner, dapat yung Love for All talagang tinututukan natin yan. Hindi lang tayo, pati ng mga ibang mga kasama natin. Kailangan pukpukin ng gusto yan para malaman ng mga kababayan natin yung proyekto ni First Lady. Di ba? Kasi malaking tulong yung mga serbisyo doon sa Love for All, lalo yung mga libreng check-up. Kung mataas yung blood sugar mo, pwede mo pa check up doon. Kung may papabunot kang ngipin, pwede mo ipabunot doon, libre. Alam naman natin na napakagastos mag-maintain ng ating kalusugan, no? Kaya kung ang ating mga kababayan ay makakakuha ng libreng serbisyo, no? At kasama ng mga gamot, doktor, etc., no? Malaking bagay yung matitipid nila o hindi nila gagastusin sa kanilang kalusugan para magamit sa iba pang paraan ng
kanilang araw-araw na pangangailangan. Actually, dito preventive care. Isa din sa isinusulong nitong Love for All na, wala kang access magpa-check up. Kasi medyo mahal. Magkano ang check up ngayon? 450, 500 pesos. Oo, Ilang kilo ng bigas na yan. Siyempre, hindi mo na siya ipaprioritize. So, ang tendency, hindi mo alam, may cancer ka na pala. Baluba na pala yung sakit mo kasi hindi ka nakakadanas ng check up mula sa doktor. So, sa pamamagitan nitong Love for All, itong mga services na to, i-avail mo na yan ng libre. Nakapanood ka na ba ng Yes, sir. activities ng Love for All? Napapanood lang natin sa Pero TV yung program. actual na... Hindi pa. Kaya nga ako rin, hindi pa. Kaya gusto ko nga makarating sa isa sa mga scheduled Love for All sorties ng ating First Lady. Next week, personal kong makita talaga. Next week, puntahan natin yan. Pupuntahan natin yan next week. I-cover natin yung Love for All dyan po sa Las Piñas sa June 17 po yan. Okay. Martina Dones Goroseta, nakikinig po sa atin. Oy, kasamahan po natin ito. Solid supporter din po ito ni PBBM. Magandang araw po sa inyo. Janet Barnuevo, watching from Taiwan. Happy Hello viewing po sa inyo. Ayan, make sure ka-coffee ha. Ka-coffee, mga ka-BBM, kayayam, na-share nyo na po itong video natin para marami po tayong maabot sa ating episode na ito. Make sure na naka-share po kayo. May mga comments po kayo. Ilagay nyo dyan sa comment section. Pag may mga question din po kayo, para kay Secretary Vince Dizon, ilagay nyo na po yan, paparating na po siya at itatanong po natin yan. Sige. Erlinda Punsalan Iturralde, watching from GMA Cavite. Ayan, happy viewing po sa inyo. No? Si Janet Borromeo, Janet Barnuevo, watching from Taiwan. Happy viewing po sa inyo. No? Kay Marisa Buyaw, shoutout din po sa inyo. At kay Jess Sadino, nakikinig din po sa atin. Sabi ni Bel Fernandez, yes po, kasama lagi natin ipagtanggol ang FL Liza Marcos. Napakabuti ng kanyang pusong mag-asawa sa taong bayan, buong Pilipinas nakikinabang lahat. Always praying po. God bless Philippines. God bless PBBM. Ito pa, from Cruzos B. Rex. Mga Lodi, for example, magkakaroon ng Love for All sa Valenzuela. Yung mga taga Malabon, pwede po ba makasali dyan? Oo naman. Pwede po. Pwede yan. Lahat po ng mga, kunyari sa Valenzuela, kahit po yung mga karatig na cities or municipalities, pwede po pumunta. Love Tolentino, San Jose del Monte, watching po. Okay, hello, kamusta po kayo? Dimfa Moscare, yan, watching from Tacloban. Ay, maupay nga gabi yung atanan, mga taga-Tacloban. Shoutout po sa inyo. Make sure si Ma'am Violi Huber, watching from Switzerland. Pa-shoutout po. Eto na po, hello Ma'am Violi, kamusta ka na dyan? Si Rem Valdez, watching from Sudan. Happy viewing po sa inyo. Grabe, international talaga yung nanonood sa atin. Ano? O, ayan. Ayan, mga kapalarista, mga ka-BBM, pag-usapan natin ito. Segment number 1 natin habang hinihintay natin si Secretary. Sige. Ito tayong bukas center. Maganda rin yan. Ngayon, ang tanong dyan, kasi una tatanungin dyan, ano ba tong bukas center? Ha? Sige, may video raw tayo, sabi ng ating cute na operator. Pasok! Watching from Frankfurt, Germany. Save your At muli pong paalala, maaari na po kayong dumulog sa ating mga kababayan natin sa 51 bagong urgent care and ambulatory services or bukas centers sa 33 probinsya sa buong bansa. Meron ng 26 sa Luzon, 8 sa Visayas at 17 sa Mindanao na nagsiservisyo na po sa 500 pasyente araw-araw. Target ng Department of Health na makapagpatayo pa ng hindi bababa sa 28 na bukas centers sa buong bansa para mapagsilbihan ang nasa 28 milyong Pilipino na nangangailangan ng accessible at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. So, ito mga ka-BBM, gaya na napanood nyo sa video, Bukas Center, ito ay proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos para makatulong sa ating mga kababayan. Sa katunayan, 800,000 na Pilipino ang nabigyan nito ng serbisyo. At ang branch nito ay 51 centers na sa 33 na probinsya. 26 sa Luzon, 8 sa Bisaya at 17 sa Mindanao. Dami na rin pala. Ano sa tingin mo, partner? Maganda ba to o talagang napakaganda? Maganda to talaga dahil maraming mga kababayan natin na makikinabang sa mga ganitong proyekto. No? Sa ano pa lang sa pangalan pa lang bukas. Ang ibig sabihin daw, open na open sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong yan. Ang ibig sabihin ng bukas yan, bagong urgent care and ambulatory services.
or bukas centers. Oh. Bagong urgent care and ambulatory services. So more of ito augmentation ito sa mga existing healthcare services or mga healthcare institutions Sa mga barangay, no? Sa ng mga barangay, sa serbisyong mga, medikal. And ano rin to, another help na katulad din ng Love for All, no? Nakakatulong sa pangkalusugan ng ating mga kababayan. Ang pinagkaiba nila sa Love for All, kasi may nag-comment dito eh. Anong pinagkaiba niya sa Love for All? Ito, kasi, ang Love for All kasi sa mga hindi nakakaalam, itong Love for All ay by schedule. Saka mobile. Mobile. Nagpupunta to kung saan sa ang panig ng Pilipinas. Etong Bukas Center, nandyan yan sa Naka-fix. mga barangay ninyo, naka-fix. At ang kagandahan dito sa bukas centers, mostly or halos lahat kasi may ibang services, may ibang may mga specialized operations na may minimal cost pero very minimal cost lang yan. Pero setting aside yung mga may very minimal cost, lahat po libre. Mga laboratory test ninyo dyan, libre. Mga medical services ninyo, libre po yan. May mga ibang specialized operations lang na may minimal cost. Kung kukumpara mo yan sa mga private hospitals, di hamak na napakalaki ng kamurahan niya. Kaya pwede nyo na pong hanapin yung mga bukas centers dyan. No? I-search nyo lang po sa Google, bukas centers. Tingnan ninyo, baka sa lugar ninyo may mga bukas centers. I-avail nyo na po yung services na handog nitong bukas centers. Oh. Etong Bukas Centers, nabanggit nyo na ba na kapag senior ay libre dito? Libre di pa. Yan, libre. O yan, sa mga senior, hanapin nyo na yung mga Bukas Center sa lugar ninyo. Bukas ibig sabihin ng bukas, B-U-C-A-S ang spelling, di ba? C yung imbis na K. Bukas po yan. Puntahan nyo yan sa mga lugar ninyo dahil malaking tulong yan kung kayo ay magpapa-blood testing, blood sugar testing. Yan. Check up. Check up. Yan. Marami dyan ang serbisyo na pwede ninyong ma-avail dyan sa Bukas Center na yan. Siguro mga ka-BBM, next week, no, as tulong na rin sa ating mga kababayan, ipaskill natin, executive producers, ipaskill natin yung mga branches ng Bukas Center, no, para malaman ng ating mga kababayan kung saan sila pupunta kapag gusto nilang kumuha ng serbisyo ng Bukas Center. Just to give some figures, no, alam nyo ba na sa isang araw, 500 patients po yung binibigyan ng serbisyo nitong Bukas Centers. Imagine napakarami. 500 sa isang Bukas Centers, ganyan karami yung mga nabibigyan ng serbisyo. Araw-araw. At ito yung mga services na handog nila, no? Laboratory tests, tuberculosis screening and management. Libre na po ang pagpapagamot sa TB, no? Vaccination, pwede mong gawin dyan. Cancer screening, very important din ito. Surgical operations for breast, tumor, and cataracts. Minor. Napakaraming serbisyo po ito, no? Meron din po silang complete blood count. Ito yung sinasabi mo kanina na CBC, no? Blood chemistry, urinalysis, blood typing, X-ray, ultrasonography, ECG, fecalysis. Napakaraming serbisyo. Ang dami, kahit X-ray pala. Libre yan, karamihan, no? May OB/GYN consultation din. Ang tanong ko, pati ba yung Love for All, ganyan din naman serbisyo? Mas almost the same, pero kasi mas marami. Yung Love for All ay mobile. Mobile. Medyo limited. Limitado. Hindi gaya nito na nakafix siya sa isang barangay. Talagang doon yung lahat ng facility. At ito government, no? Kung ikukumpara mo doon kay Love for All, initiative ni First Lady. Parang NGO yung Love for All. Sigurado ko mga ka-BBM, hindi pa masyadong alam ng maraming kababayan natin itong Bukas Center kasi hindi masyadong napag-uusapan. Kaya tamang-tama lang na tinatalakay natin ito ngayon para kahit paano, updated sila na meron palang Bukas Center na naghihintay sa kanila kapag gusto nila magpa-check up ng libre o mas makamura sila. Ito yung specialized services na sinasabi natin, no? Meron po ang specialized services para sa mga senior citizen, yung geriatric care na sinasabi natin. Kasi nalileft out yan yung karamihan ng ating mga senior citizen. No? ENT o yung ear, nose, throat, orthopedic and surgical procedures. Lahat po yan, karamihan po mostly na services ng Bukas ay libre except sa mga medical procedures, specific medical procedures na meron lang minimal fee. So ito comment na isang kababayan natin dito sa akin. Sir, hindi kaya makasama yung Bukas Center sa mga laboratory clinic? Hindi kaya sila malugi at magsara dahil sa Bukas Center na yan na libre lahat ng serbisyo?
Hindi naman siguro dahil unang-una, hindi pa man kayang i-cover ng Bukas Center ang buong Pilipinas. Oh. Nakita mo, sinabi mo kanina, 26 in Luzon, 8 in Visayas, 17 in Mindanao. So, malaking-malaki pa ang pwedeng i-provide ng ating private sector, no, na nagbibigay din ng health services. Tsaka yung kakulangan kasi sa healthcare services, malinaw na malinaw yan, malaki pa po yung pangangailangan, yung demand. Diba? And ang kinukonsider din dito ng gobyerno, syempre, yung mga kababayan natin, limitado po yung access sa healthcare services. Hindi naman ang siniservisyohan dito yung mga negosyante na nagpapatakbo ng medical services. Gusto ko lang din punahin or emphasize na sa panahon ni President Bongbong Marcos, talagang nakafocus din ang kanyang administrasyon sa health ng ating mga kababayan. No? Bukod pa sa Bukas Center, sa Love for All, ang PhilHealth, no? Yeah. Pinalawak ang kanyang health coverage, tapos in-increase ang mga budget na pwede mong ma-benefit no? Or ma-avail. No? At bukod dyan, no? Sa expanded coverage and bigger budget ng PhilHealth, nagtatayo pa ang ating administrasyon ng mga hospitals and health centers, no, na sa buong Pilipinas, no? Yung mga katulad yung mga Cancer Institute, mga specialized hospitals, no? Meron tayo diyan sa Dagupan nung second episode ata natin, no? Tapos meron pang sa Region 2, no? Tapos meron pang ginagawa sa yung ang tawag dito, sa Clark. No, may mga specialized hospitals sa ginagawa. So talagang tinututukan ng ating administrasyon ang kalusugan ng ating mga kababayan, no, dahil napakalaking problema nga yan ng mga nakaraan. So eto pa, maganda pang comment. Tanong, Sir, ano po bang requirements para maka-avail ng mga serbisyo ng Bukas Center? Ito po, wala pong requirements, basta mga ilangan ka nung serbisyo na meron dun sa Bukas Center, tutulungan ka po nila ng bukas sa loob. Susugan ko lang yung sinasabi ni Sir Yayam, no, na isa sa priority talaga ng administrasyon ni PBBM ang pagbibigay ng healthcare services. Pansinin ninyo ng COVID, diyan nagkabulgaran palyado yung healthcare system ng Pilipinas. Diba? For the longest time, ilang dekada yung lumipas, hindi ka nakapagpatayo ng mga specialized hospitals. Ng COVID, diyan na nagkabulgaran. Pinabayaan yung sektor ng kalusugan. At ito pinupunan na. Nung COVID, napakahaba ng pila, di ba? Makakuha ka lang ng room, kailangan pa magpalakasan. Even yung mga private hospitals, hindi ka maka-access sa kwarto, sa mga ward. O naniniwala ko dyan, ka-BBM, alam mo kung bakit? Kasi doon sa amin, sa lugar namin, bawat barangay doon, meron na mga, yung mga rabies na vaccine. Meron na. Meron na. Diba? Dati wala naman yan Ngayon, majority sa barangay sa amin, meron na. At libre na yan? Libre. Isa yan sa pronouncement ni PBBM, gawin na nating libre yan. Kasi hindi naman biro yung rabies. Oo. Recently, nagtitrending yan Di ba? Na-i-infect ng rabies Sa Quezon City, sa amin, bawat distrito, kasi 6 ata ang distrito ng Quezon City, bawat distrito, merong isang malaking health center na ang focus ay sa rabies vaccination. Kaya libre na talaga yan. No? Magugulat ka nga Ang daming nakapila, no? Na nagpapaturok. Hindi naman kasi biro yan. Lalo na merong lumabas na mga recent na mga balita, no? Na namatay nang dahil sa kagat ng pusa. Ako nga sa totoo lang, sa takot ko dyan, nagpa-exposure ako dyan, tapos hindi na kami nag-alaga ng hayop. Sa takot mo Kasi maganda rin naman may alaga, basta may tamang lang. Hindi na talaga. May nagpapa-shoutout sa atin. Oy, dapat talaga i-shoutout. Basta tayo. Si Madam Ellie, nakikinig sa atin. Shout out kay Madam Ellie, sa napakagandang Madam Ellie. Ang Madam. Shout out sa'yo. Kaibigan natin si Madam Ellie. Napakabait, napakamaalagang kaibigan. No? Hindi ka papabayaan yan sa pagkain. Kaya kapag minsan nagkikita tayo ng pabisa-bisa, busog tayo lagi. Kaya alam mo ka-partner, ayaw ko nakakasalubong yan si Madam Ellie. Bakit? Nasisira, diet ko dyan. Talagang yayayain ka talaga kumain. Totoo. Diba? Lahat ata ng ating paghaharap nasa harap ng kainan Oo, kaya hindi mo masisisi kung karamihan ng vlogger gusto siyang maging kaibigan kasi nga mabait at magaling makisama. Correct. Diba? O basa comment. Sen Bago tayo Malenan. sa pangalawang topic natin. Sabi ni Ma'am Sen, salamat mga sir sa serbisyo nyo para sa bayan natin. Mabuhay po
ang bagong Pilipinas. Commitment na natin to, no? Pag-usapan natin yung mga serbisyo ng gobyerno, mga accomplishments ng gobyerno, pinakatulong na po natin ito sa administrasyon ni PBBM. Okay, partner. Para paminsan-minsan naman nawawala tayo sa mga maingay na politika sa ating bansa, no? Okay, dito tayo partner sa Jones Bridge. Ay, maganda yan. Etong Jones Bridge na to, talaga namang hinahangaan to. Ng isang araw, nilaunch yan no? Nung Sabado ng gabi. Nagkaroon ng light show. Sabado ng gabi. May video ba tayo dyan? Meron tayo video natin dyan. yung video natin at medyo nagulat itong cute Itong na Jones Bridge operator. ito, kasama to sa Pasig River Esplanade Yes. na development, di ba? Under kay Secretary Acusar, pero ang talagang nagmamanage ito, no, at nagsisiguro na talagang ma-implement at matapos yung project na yan ay walang iba kundi si First Lady Lisa. Correct. Oo, tama. Yung tulay, nag-exist na yan kasi na-construct Tagal na yan yan through friendship yan ng China and Pilipinas. No? Pero yung modernization, yung beautification dyan sa Jones Bridge during this administration. Kala mo, wala ka sa Pilipinas Napanood, hindi kasi ako nakapunta nung launching pero napanood ko, napakaganda ng light show. Habang inintay natin yung video na i-play, sabihan nyo lang kami operator pag okay na, banggitin ko lang kayo na yung Ilog Pasig ngayon. Ang laki ng pinagkaiba sa panunungkulan ni PBB. Ilang buwan na rin ako hindi nakapunta sa Pasig River. Malinis ba? Malinis at saka yung amoy na sinasabi nilang mabaho, wala ka nang maaamoy doon na talagang mabaho. Napakalaking bagay. Kaya maraming namamasyal doon sa Esplanade, sa Pasig Esplanade. Esplanade, napakaganda, no? Ay, akala mo na. How about yung mga ako lagi akong interesado sa mga kainan Meron bang mga kainan? Meron doon. Sa phase 2. Maayos na. Yan. Sa mga nanonood sa atin, okay na po ang ating video at i-play na ng ating cute na operator. This project commemorates 50 years of diplomatic relations between the Philippines and the People's Republic of The China. audio. On behalf of the Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry, Inc., my fellow donors, it's our great honor to be here, witness the Jones Bridge lighting ceremony. Chinese Filipinos have made tremendous contributions to the national liberation and independence and the Philippines' economic development and cultural richness. Half a century of friendship and shared history, all reflected here in the world's oldest Chinatown. A place as simple as a bridge or a street that tells us to pause and to reflect on who we are and what we share as a nation. Ganda. So yun mga kabibig, Grabe. kita nyo naman. Parang wala sa Pilipinas yun. Kita nyo naman, kung kasama mo yung kung may nililigawan ka, dalahin mo dyan. Doon kayo mag-date. Kapag nakita niya yung ganda ng Esplanade, siguro, mako-convert yun sa pagsagot niya sa'yo. Ako, tiyak bago matapos ang June, isasama ko uli ang aking mahal na ama, ang aking tatay sa Pasig River Esplanade, sa aking manong bubot, sasama ko uli para makita nila yung pagkakaiba. Nung unang punta namin kasi, yung first phase pa lang. Ang laki na ng improvement. Hindi pa namin nakikita yung ngayon. So, interesado ako makita yung Pasig River ngayon. More than the beautification nitong Pasig River, binubuhay din kasi nito yung local economy. Nagbibigay ito ng opportunities para sa mga negosyante na matampok yung kanilang mga artworks. May mga nakikita din ako dyan, mga nagbebenta ng painting, di ba? May mga maliliit na negosyo. So sa pamamagitan yan, nagkakaroon ng platform para sa mga negosyante and at the same time mga turista. Nakapagbigay ng trabaho. Nagbibigay ng trabaho. Yung pinaka-importante. Correct. Eto nga, sabi nga, yung project pala na yon ay sponsored by Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industries dito sa Pilipinas. FFCCII. O yung mga Filipino-Chinese community dito sa atin,
sila pala ang nag-sponsor niyan at hindi po yan galing sa kaban ng bayan. Yun naman. Paganda dyan. Yun naman ang kagandahan sa Pasig River Project. Mostly, yung pondo dyan, nanggagaling po sa pribadong individual. Walang ginagastos ang gobyerno dyan. More of ano lang ito mobilization lang. And syempre, coordination sa mga possible sponsors. 18 billion ang budget ng Pasig River Esplanade na walang kahit 5 galing sa gobyerno. Galing sa kabutihang loob ng ating mga donors, no, mga Filipino-Chinese donors, no. At dahil sa nagtitiwala sila sa ating First Lady at sa ating Pangulo. Alam mo BBM, kaya silang tumulong talaga. Kaya sa tingin ko lang kaya nila pinaganda yung lugar na yan. Alam mo mga inchik, mga matatalino sa negosyo Pag mas maraming tao, mas maraming customer. Correct. Economic activity rin Kabilang tawid lang nun, binondo na, ando doon na sila. Correct. Totoo yan. Kung gusto mo bumili ng ginto, diyan ka pupunta. Sa kabilang side, binondo. Pero sa kabilang side, yung Fort Bonifacio. Actually, sa pamamagitan ng project na to, mas mapopromote mo rin yung sariling atin Fort Bonifacio, mapopromote mo yung kultura natin. Malayo na yun Hindi, may access. Ginawa nila ng access. Hindi ako interesado, gusto ko makita kung ano nangyari sa likod ng PUP Santa Mesa. Doon kasi ako nag-aral Di ba dinadaanan din ng Pasig River yan? May station, may ferry station doon. Merong rin may yan. ferry Kasama station. sa na in-improve ba yan? Hindi pa. Hindi pa. Baka ang sunod nito, kung di ako nagkakamali, yung party na doon sa harap ng Rockwell. Ang gagawin na nila. Nakita ko na yung plan nun, yung plano nila. Kasi ang pinakapangarap dyan, yung Pasig River. Ilang phases ba yan? Pasig River? Pang fourth phase yung sa Rockwell. Ilan lahat? Medyo marami-rami yan. Medyo marami-rami yan. Kasi yung sa Rockwell, yung kung papasinin nyo yung doon sa Pasig Esplanade dyan sa Intramuros, inilapit nila sa itsura ng Intramuros na historical. Di ba? Parang nasa ibang panahon ka. Pero yung sa Rockwell, nakita ko yung plano, high-tech, talagang advance yung itsura. Ibinatay nila sa itsura ng Makati na business district yung dating niya. Progressive masyado. Yung mga establishment doon, nakita ko sa plano nila, mga salamin, may escalator, may mga building na third floor na puno ng establishment. Yun yung sunod din ang gagawin sa Rockwell. Basa muna tayo ng comments. Sige. Anthony Torres Asuncion. Ayan, shoutout po sa inyo. Ayan, Gina Mia Cern. Shalom, watching from Israel. Yan. Cecil Kawasaki. Good PM watching from Japan. Ayan, parating na si Secretary si Secretary Vince Dizon ng DOTR. Ayan. In a few minutes, papasok na sa atin. Ebian Bell. Yan, suki natin to. Magandang gabi po. Salamat ka-BBM. Yan. Habang Balestero Suzette. Ka-coffee, Sir Palerista. Good evening po sa inyo. Ayan. Ayan na. Ayan na po. So, ayan ito na po. Ito na po. Dito ka, sir. Ito na po, mga ka-BBM, ang ating napakasipag na panauhin pandagal ngayon, si Secretary Vince Dizon. Ayan, sir. Live tayo, sir. Magandang gabi po. Coffee po. Okay lang po. Nahihiya po ako sa inyo Mga kabibig, tingnan nyo live na live talaga. Kakadating lang ni Secretary Vince Dizon. Kakagalingan po natin ng Siquijor at Tacloban kasama po. Alam mo sir, bilib kami sa iyo sir, paano mo nagawa yun? Nandun ka lang kanina. Pinakaba mo kami. Akala sir, at naipit tayo sa traffic, napaka-traffic. Sabi kanina, dyan din yata tayo sir, nasa Siquijor Ang bilis lumipad. Diretso tayo dito sir, pasensya na po. Opo. Inuulit ko sa mga viewers natin, sa mga ka-BBM natin dyan, na suki ng salamat PBBM. Ang guest natin ngayon, alam ko, familiar kayo rito kasi ito, laman lagi ng balita dahil sa mga trabaho niya araw-araw na wala nang pahinga. Ito po si Secretary Vince Dizon. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Batiin mo muna sir yung mga viewers natin sir, iba't ibang lugar sa Pilipinas. Una po, magandang gabi po sa ating mga nanonood, sa lahat po ng sumusuporta sa ating mahal na Pangulo. Maraming salamat po at tuloy-tuloy niyong sinusuportahan siya. Alam niyo naman talagang napakasipag po niya. No? Talagang gustong-gusto talaga niyang mabago tong bansa natin, maiayos tong mga problema natin. Kanina nga 2 lugar kagad ang pinuntahan ng ating Pangulo. Nung umaga po, nandun kami sa Siquijor dahil may malaking problema ho doon ngayon. No? Yung 8-hour brownouts po doon ngayon. No? Grabe. Malaking problema po yun. Kawawa po yung mga kababayan natin. Awang-awa po si Pangulo. Lalo-lalo ng Siquijor ngayon
nagiging malaking tourist destination na. Napakagandang lugar. Pero dahil po sa problema dun sa generator company, yung generation company dun, yun nga po, 8-hour brownout. So, ano ho talaga? Kaya si Pangulo mismo ang pumunta dun para mag-anunsyo ng ating short-term solution at ng ating longer-term solution. No? So, pinangako po pa ng Pangulo na by tonight, darating na yung mga genset na pinamadali ni Pangulo, darating na ngayong gabi, latest bukas ng madaling araw, para bukas, balik na po ang kuryente sa Siquijor. Laking bagay, Secretary, kapag ang Pangulo mismo tumitingin sa problema, no? Siya ho talaga mismo. At kasama kayo. Oo, at kasama po natin si General Manager po, si Administrator po ng National Electrification Authority, ng NEA, at yung ating incoming Secretary po ng Energy, no? Yung nagpalit lang po yan kahapon, si Secretary Sharon Garin. Ngayon po ay Acting Secretary Sharon Garin. Nandun po silang dalawa mismo at sinabi nga ni Pangulo sa kanila, hindi na pwedeng tumagal tong hirap ng mga kababayan natin sa Siquijor. Kaya inanunsyo nga po nila, ngayong gabi o bukas ng madaling araw, ma-restore na natin yung kuryente sa Siquijor. Sir, bago tayo magsimula, sir, magpatuloy, basahin ko lang itong comment, sir, ng isang kababayan natin nagtatanong Sir, totoo bang 45 years old pa lang si sir? Naku, salamat po sa inyo. Thank you. Thank you po. Gusto ko man na magsinungaling pero looking young hindi po tayo pwede magsinungaling. Hindi po. Tayo medyo may edad na ng konti. Hindi kayo 45, sir? Magpi-51 na po tayo. Secretary, gusto ko kayo tanungin tungkol sa inyong personal background, no? Kasi marami pong hindi nakakalam ng inyong background, no? Katulad ko, hindi ko po akalain na 26 years na kayo sa gobyerno. Ang kala ko po talaga galing kayo sa private sector. Kakagaling lang ho ngayon. Kakagaling lang, no? Pero half of your life talagang government sector kayo. Ako po kakagraduate ko pa lang po ng kolehiyo sa Lasal noong 1996. Nasa gobyerno na ho tayo. Nagsimula po ako sa Senado kay dating senator ngayon siya po hindi na natin kasama ngayon si former Senate President Edgardo Angara. Sa kanya po ako, napakatagal ko po sa kanyang nagtrabaho. Naging Chief of Staff po niya ako noong 2001. At nakakatuwa po ito, trivia lang ho sa inyo. Nung ako po yung Chief of Staff ni Senator Angara, meron pong sumama sa aming staff noon. Ang pangalan niya ay, bagong graduate po siya ng Masters of Economics sa UP School of Economics. Ang pangalan po niya ay Mina Pangandama. Uy! Okay, small world. Magkasama ho kami ni Sec Mina sa Senado noong 2001 pa. No, siya po ay staff member namin nung ako yung Chief of Staff ni Senator Ed Talagang Angara. napakagaling ni Senator Angara dahil sa palagay ko po, yung top 3 government officials ngayon, ikaw at si Secretary Mina ay galing kay Secretary Angara. So, ibig sabihin, talagang magaling siguro, naging training. Magaling po. At lagi lang po kaming namumura araw-araw. Pero kasama po yun sa training. Kasama po yun sa pag-build ng character. Secretary, nung kayo ba yung nag-aaral, especially sa kolehiyo, pinangarap nyo ba yung pumasok talaga sa gobyerno? Anong naging motivation nyo na pumasok sa gobyerno? O dahil sa inyong kurso? Dahil sa kurso at dahil na rin nasa student politics ako na Okay. Active. Naging presidente ako ng student council ng DLSU noon. So, noong 1995 to 96. Tapos, siguro, kurso na rin, economics. So, doon na tayo napadpad. Pero nagtuturo ako noon. No? So, double job ako noon, noong 96. Ako'y nagtatrabaho sa Senado. Pa noon, wala pa yung Senate noon. Old Senate po yung ngayong National Museum na ngayon. Doon pa ako nag-uopisina nung time na yon. Pero nagtuturo din po akong part-time ng economics sa Lasal. Okay. And then, after magtuturo kayo o nagpunta kayo sa abroad para mag-aral ulit, di ba? Nag-aaral po ako ng master's sa UK nung nakakuha po tayo ng scholarship dahil na rin sa tulong ni Senator Angara at that time. Sinuwerte po tayo, nabigyan po tayo ng full scholarship sa United Kingdom. So nag-aaral po tayo ng 1.5 taon doon. And then pagbalik mo, Secretary... Gobyerno ulit.
gobyerno ulit. Kay Senator Agara. Opo, siya po nung time na yon, nanalo po si ano po siya noon tumakbo siyang Vice President ni Presidente Erap, natalo po si Senator Angara noon, nanalo po si Presidente Erap, at naging Secretary of Agriculture siya noon. Yes. At ako'y pumasok po bilang consultant sa kanya. So tuloy-tuloy na po yun, no? Hanggang naging senador siya ulit, at yun nga po, ako'y naging Chief of Staff nung siya ay naging senador. Tapos, Secretary, si BBM ba, kilala mong personal? Paano Hindi po, sa actually. Hindi po, hindi ko po kilala si Presidente ng personal. Na-meet ko lang po siya for the first time nung ako po ay Undersecretary for Political Affairs nung time ni Pinoy. Mm-hmm. Na BBM po was a senator at that time, and if I remember correctly, siya po ay chairman nung Committee on Local Governments ng Senado, if I'm not mistaken. At doon ko po siya na-meet. That was my first time po to meet. Pero nung pinatawag po kayo ni Pangulong BBM, first time niyo po siyang na-meet na tungkol sa position sa DOTR, Opo. tinanggap niyo po agad? Opo, alam niyo naman po, pagka ang presidente ho ay... Ano pong mandato na binigay niya sa inyo? Alam niyo, simple lang naman po ang sinabi niya, kaya ako po talagang kumampante nung nakausap ko po siya for the first time. Kasama ko po si Secretary Frederick Go. Siya po kasi aking kaibigan na matagal. No? Sa pangmagaling na secretary. Napakagaling po talaga niyan. No? Kahit na magkasama ko kami nung nasa private sector. Ako po kasi ay director, kinuha po niya akong independent director ng Robinson's Land. Oh, wow. Nung 2022. No? At siya po yung matagal ko nang naging kaibigan. At siya po ang tumawag sa akin. At siya po ang nagdala po sa akin kay Pangulo. At nung nag-usap po kami, simple lang po ang sinabi ng Pangulo. Nakaka-touch nga po. No? Nang sabi niya, ang gusto lang talaga niya is maging safe at convenient yung mga kababayan natin sa pang-araw-araw na biyahe. Kasi nakikita niya yung hirap talaga na dinaranas ng mga kababayan natin araw-araw sa commute. So, sabi niya, kahit pa paano matulungan man lang natin, maibsan lang natin ng konti yung hirap nila. So ano ho yun, napaka heartwarming nun sa akin na sabihin ng Pangulo yun na nararamdaman niya yung hirap ng mga kababayan natin on a daily basis. Secretary, kaya yun po ang ginawa natin. Pansin ko sa karir mo sa gobyerno, parang ikaw ang go-to guy ng mga presidente. No? Yung panahon ni FPPRD, ginawa kang testing SAR. Tapos ngayon naman, ikaw ang Secretary ng DOTR. Halos lahat ng flagship projects ng gobyerno naka-assign sa'yo. Bukod pa sa hinahawakan mo mga agencies na napakadami. No? Saan niyo po i-attribute itong malaking tiwala na binibigay sa inyo ng mga Pangulo? No? Hindi naman ho siguro. At paano, ano pong nakikita niyo sa Pangulo natin ngayon na mga bagay na nag-i-inspire sa inyo, nagmo-motivate sa inyo, no? Na talagang galingan ang pagtatrabaho sa DOTR? Alam niyo, unang-una hindi naman ho siguro ako kasi trabaho lang po talaga ako. Ako talaga, yun lang po ang pinipilit kong gawin na lagi para sa ating mga kababayan is magtrabaho lang. No? Kung ano po ang bigay sa akin trabaho, gagawin ko po. Nasabi nyo nga po, nung COVID, yun siguro ang isa sa mga pinakamahirap. No? Pero buhay ng tao. Hindi ko alam kung COVID, DOTR, baka pantay lang. Baka mas mahirap pa yung DOTR. Natutulog pa ba kayo, Secretary? Oo, Ultimo Saturdays and Sundays and holidays, nagtatrabaho kayo eh. Parang nagsasawa na ako sa kakapost ng ginagawa niyo eh. Ay, hindi naman. Dami. Hindi naman po. Pero alam niyo kay Pangulo, yung limited interaction ko sa kanya, no? Talagang ramdam na ramdam po natin lahat, tingin ko pati yung mga kababayan natin. Ramdam na ramdam yung unang-una yung sinseridad ng ating Pangulo. No? Talagang, hindi kasi ang Pangulo eh, hindi siya yung yung malakas magsalita o hindi siya ganoon eh. Very malumanay ho ang Pangulo natin eh. Pero ramdam na ramdam po ko personally, no, yung sinseridad niya na talagang gusto lang niyang ma-address yung mga problemang napakatagal ng hinaharap ng mga kababayan natin. No? Kamukha ho kanina, no, nung nasa Tacloban naman kami, no, may malaki tayong problema din doon, no, yung partial closure ng San Juanico Bridge. No? Ang resulta po kasi niyan yung mga truck
na hindi na makadaan ng San Juanico, yan po ang nagdadala ng pagkain, ng gasolina, ng mga gulay, na ano, lahat na ng kahit ano, and napakalaking bagay po niyan, no? Kasi dumadaan po yan sa San Juanico, araw-araw, 1,400 trucks ang dumadaan dyan, every day. At pag sinara mo yan, talagang parang nagsara ka ng artery ng puso. Apektado yung ekonomiya. Apektado yung buong ekonomiya. And alam niyo ko, kanina, nakausap po namin yung mga nagdadala nitong mga pagkain, yung mga, kanina, ang daming mga truck doon, mga motorsiklo. And kinausap po ni Pangulo mismo yan kanina. Talagang ramdam na ramdam ko po, at I'm sure ramdam na ramdam po ng mga kababayan natin, yung concern ng Pangulo. Kasi halimbawa po, no, may isa doon, babae siya. Siya ay nagdadala ng mga gulay at mga prutas na nabubulok. Ayun yung mangyak-nyak po yung kababayan natin kanina. Kasi puhunan nila. 5 araw, hindi sila makabiyahe, hindi sila makatawid. And nakita ko po yung awa ng ating Pangulo kanina. Sabi niya, kasi naiiyak na ho talaga yung kababayan natin. No? Yung babae kanina, sabi niya, Sir, Mr. President, wala na ho akong kikitain kasi nabulok na ho halos lahat ng produkto namin. So, sabi niya, unang-una, tutulungan ka namin, sabi niya. At kailangan, priority kayo. Kayong mga perishable goods. Priority kayo dapat. Kayo dapat ang nauuna. Hindi dapat nauuna yung mga motorsiklo. Ano man. Kailangan kayo, alam nyo, nung sinabi ho niya, naiyak po yung kababayan natin. So, doon mo makikita yung puso ng Pangulo natin. Talagang nararamdaman niya yung hirap ng mga kababayan natin. At gusto niyang solusyonan agad-agad. Secretary, napakalaki ng hinahawakan ninyong ahensya. DOTR, isa sa pinakamalaki. Gaano karaming attached agencies po nandiyan dyan sa DOTR? Napakadami po. Pero ang pinakamabigat po dyan, yung LTO at yung LTFRB. Diyan po ang pinakamabigat dahil dyan po pinakamasakit ang ulo. Bakit? Napakadaming problema po dyan. Recently lang, medyo bida si ASEC Vigor Mendoza sa mga problema sa LTO. Oo, alam nyo, in fairness po kay ASEC Vigor at kay Chairman Jojo, mabilis naman silang kumilos. No? Kailangan nga talaga nila is yung suporta. No? Kailangan nila ng yung suporta na kung gagawin nila to, may backup sila sa secretary, may backup sila sa Pangulo. Isa sir sa mga nirereklamo yung issue sa mga fixer eh. Paano nyo ina-address yan? Yung internally? Alam nyo, nung isang mga 2-3 weeks ago, meron po kaming sa tulong ng ating PNP Cyber Crime Division. Meron kaming, kasi ang mga fixer ngayon, sir, iba na eh. Hindi na sila yung fixer ngayon nandun sa tabi ng LTO. Hindi. Online na sila. Online na. Gcash na yung bayaran. Online na. Natuto na po sila eh. Totoo yan, sir? Totoo yan? Oo, online na sa Facebook. Oh? Saka ang lakas ng loob ng mga fixer ngayon kasi online sila. Ginagamit nila logo ng LTO mismo. So, ang kababayan natin, akala, LTO. Legit na legit. Pero alam mo, nakakatawa na nakakagalit. Gagamitin nila yung logo ng LTO, tapos gagawin nila doon, services. Non-pro driver's license, no exam. 5,000. Wow. Professional driver's license, no practical driving, 7,000. Grabe. Ibang klase ho tayo. Pero ano yung secretary? Legit yung lisensya na ibibigay sa kanila? O talahib din sila? O meron sila kausap? Definitely may kausap. Hindi ko alam. Pwedeng legit, pwedeng peke. Oo. No? Pero, ang punto dito, yan ang mga kailangan talaga natin ipasal. Kaya nga ako, nagpapasalamat ako kay General Yang ng Cybercrime, head ng PNP Cybercrime. Meron kaming mga nahuli. Tingin ko mga 5 na yung nahuli o 6. No? And kaya nga, pinarada namin yan sa media 3 weeks ago para matakot na yung mga ibang gumagawa nito. Pero, importante din doon, kagaya nung tanong mo, diretso na kita. Hindi naman magkaka-pixer kung walang kakonsyaba sa loob. Correct. Diba? Yun nga eh. Yun nga talaga eh. So, hindi magta-tribe yun. Hindi magta-tribe ang fixer kung walang kakonsyaba. Kaya nga sinabi ko kay ASEC Vigor, boss, ako, ASEC, kailangan, linisin na natin to. So malaking factor, sir, yung digitalization efforts ng gobyerno? Malaking factor po yan. Malaking factor yan. Pero kailangan ayusin natin kasi ang dami pa rin problema sa digitalization ng LTO. Hanggang ngayon, marami pa rin problema. May mga demandahan pa po ata. Maraming demandahan, maraming problema, mga sistema na hindi nag-uusap. So, kailangan ayusin yan. Pero ang kailangan munang ayusin, kailangan linisin yung ranks within LTO. Kasi ang mga fixer, kung walang kakonsyaba sa loob, walang fixer. Totoo. Ganun lang kasimple yun.
So, kailangan mag-release tayo. Paano magiging approach natin siya, sir? Kamay na bakal ba yung kinakailangan natin? Walang choice eh. Sabi nga ni Pangulo, tanggalin nyo nga, di ba? Sabi nga niya nung isang araw, di ba, nung na-interview siya tungkol dito sa mga resignation. Sabi niya, hindi porket hindi namin tinanggap yung mga resignation, ibig sabihin, tapos na yun. Tama. Ang sabi niya, lahat ng kabinete, mula kabinete hanggang baba, on probation lahat yan. On notice lahat yan. Kung kayo ay hindi mag-perform para sa mga kababayan natin, pasensyahan tayo. Tama, para walang complacency. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan. Sabi ng Pangulo yan. Sir, tanong ko lang sir yung sa Mount Kamuning Footbridge. Kasi maraming natuwa dun, sir. Nung nalaman ng taong bayan, maraming natuwa. Ngayon, tanong ko lang, sir, paano ba napansin pa ba ni PBBM o itinuro mo? Hindi, alam niyo ho, naririnig na po ng Pangulo yan. Oh. Matagal na kasing naging meme na yan sa social media. Pinagtatawanan na yan eh. Di ba nga, April Fool's Day, mayroong mga nagma-mountaineering outfit. Gabi, may mga flashlight pa sa ulo eh. Pero first time niyang nakitang malapitan. Kasi tamang-tama, nung nandun kami sa MRT, kitang-kita mo eh. So, napansin niya. Sabi niya, Secretary Vince, yan ba yung Mount Kamuning? Sabi niya, opo, lapit po tayo doon, sabi ko. Alam din kasi kasama niya noon yung kanyang buong pamilya. Pati si First Lady at yung kanyang tatlong anak kasama si Kong Sandro, nandun eh. Alam nilang lahat eh, yung katawa-tawang Mount Kamuning eh. So nung nakita niya, grabe pala talaga, sabi niya. Napakatarik. Napakatarik pala talaga. So sabi niya, yan ang ehemplo ng infrastructure na hindi tama. Na hindi pinag-isipan, hindi pinag-isipan ng kapakanan ng ating mga kababayan. So sabi niya, tear it down and build a new one. Pero ang bilis, nagkaroon agad ng parang design o dati nang pinag-iisipan niya? Hindi po. Nung lunis po, bilis. Sinabi na po namin sa mga engineer, mag-design na tayo para gawin na natin. Sabi ng Pangulo. Kailan magsisimula yan, sir? Sir. Ano po, kasi hindi man natin pwedeng gibain kung walang alternative. So kailangan po, sabi ko po doon sa ating mga engineer, kailangan before the end of the year, meron na. Para siguro magandang Christmas gift ni Pangulo yan, no? Para sa mga kababayan natin. At hindi lang gigibayin, meron ng kapalit na bago. At meron po ata elevator pa doon. May elevator po ang gusto natin. Very convenient, no? Kasi ang hirap po kung wala. Lalo sa PWD. Senior citizen. Ito sir, tanong ng isang viewers natin. Sir, pakitanong naman kung kailan sisimulan yung extension ng LRT2. Yung Recto to Pierre? Dalawa po ang extension kasi niyan eh. Nasa Antipolo na tayo ngayon, mag-i-extend tayo hanggang Kogyo. From Masinag to Kogyo. No? Pero meron ding extension sa kabilang side naman. Mula Recto, papuntang Pierre. No? So yon ang uunahin natin. Yung mula Recto hanggang Pierre. No? Tutuloy-tuloy natin yan. Kasi i-connecta natin yan sa North Harbor. Doon kasi yung mga pinagsasakyan ng mga kababayan natin ang gumagamit ng mga tugo. Yung mga tugo na vessels papuntang Batangas, papuntang kung saan-saan, no? Papuntang Palawan, papuntang Boracay, ang daming pinupuntahan diyan eh. So i-connecta natin yan. So hopefully po masimulan na natin yan sa susunod na taon. No, masimulan na yan. Maraming matutulungan 'yun. Kasi yung connectivity, ang galing, pinag-connect mo na siya eh. Isipin mo kung galing ka ng Antipolo, pupunta ka ng Pierre, LRT alam mo, na lang. Ang sabi nga ni Pangulo, no, nung binibrief natin siya, kaya nga yung build better more, di ba? Ang ibig sabihin ng build better more, yung mga ginawa natin dati, gawin na natin ang tama ngayon. Ang problema kasi, marami sa mga ginawa nung nakaraan, either hindi na pag-isipan ng mabuti o bitin. Kamukha yan, mga LRT. Lagi tayong bitin eh. Halimbawa, LRT1, hihinto yan sa FPJ station sa Roosevelt. Para makakonekta ka sa MRT3, mag-jeep ka. Bababa ka, either mag-aangkas ka, o mag-jeep ka, o magbubus ka. Ganun ba yun? Kasi, ganun yun eh. Hindi nakakonekta yung common station eh. So yun yung sinasabi ni Pangulo na bitin. So kailangan, baguhin na natin. Dapat seamless na yung transition. Seamless. Para ibang bansa, sir, nilalakad na lang, no? Tama. So yun nga yung pinakita ko din kay Presidente, yung common station. Yun dapat ang point ng common station. Kasi yan dapat, ang LRT1,
papasok yan sa common station. Mula FPJ. Dire-diretso yan hanggang common station. Bababa ang pasahero sa LRT1, maglalakad siya ng konti, gigipat siya sa MRT3, pupunta na siya ng Makati. Wow. Pupunta na siya ng Megamall. Ganda na. Pupunta na siya ng Taft. Pupunta na siya ng Balintawak. Pati MRT7. Pati MRT7. Pati subway, sir, eventually. Pati subway. Eventually. Later on, eventually. Pati MRT7. Ngayon, in-inspect ko ang MRT7 2 days ago. Ay, sorry, kahapon. Kahapon, nakita ko po namin. No, in-inspect ko kahapon. Dapat yan, kunyari, ikaw nakatira sa San Jose del Monte o kaya sa Fairview. Nagtatrabaho ka sa Makati. Dapat yan, sasakay ka ng MRT7, hindi ka na magkokotse, bababa ka ng common station sa Trinoma, bababa ka, kung nagtatrabaho ka sa Makati, gigipat ka lang ng MRT3, 100 metro lang ang lalakarin mo, sasakay ka na ng MRT3, bababa ka na ng Ayaga, o kaya ng Buendia. O kaya ng Megamall, papuntang Ortiz. So, a little over 1 hour, andun ka na. From San Jose. Wala pa. 45 minutes. Wow. And sa airport din. Pero ito ang maganda. Ito ang maganda. Yes, sir. Nung nakita ko ang MRT7 at ngayon ginagawa na namin ng common station, tinerminate na namin yung kontrata dati, makaka-move on na tayo. Sabi ko sa Pangulo, Mr. President, kampante po ako na ikaw ang Pangulong makakatapos ng lahat ng ito. Wow. Alam nyo, 12, 15 years na ho yan lahat. Kaya nga. Yung mga yan, sir, tagal pala. Grabe na tenga na ng MRT7, common station, 12, 15 years na po yan. From planning to execution. Ganun na po katagal yan. Hindi, matindi rin kasi po ang political will mo, sir. Kasi yung katulad ng yung sa common station na pinatigil mo yung kontrata ni... Pero lahat po yan ang gagaling kay Pangulo, sir. Mga sekretary, ano yan kung anong utos ng Pangulo. Yun po alter ego. May plano ba, sir, na i-duplicate ito sa mga probinsya para hindi na lang centralized, hindi na lang concentrated sa Metro Manila? Opo. Ang dami po nating projects sa probinsya sa transportation. No? Kasi po, ang problema po natin talaga is napag-iwanan po tayo sa infrastructure. Lalo na yung mass transportation infrastructure. Yes. Hindi lang sa Metro Manila, kundi sa lahat ng major cities natin. Halimbawa, sa Cebu. Mas grabe po ang traffic ng Cebu kaysa sa Metro Manila. Grabe. Dahil po, walang mass transport. So ngayon, ginagawa po natin doon yung BRT. Yung parang yung EDSA busway carousel natin na mas maganda. So ongoing na po yan? Ongoing na po yun. Ongoing na po yun. At yan po, ipinapaspasan natin. No? Meron din po tayong proposal para sa monorail sa Cebu. No? Papaspasan na rin po natin yan. Hindi pa po nasisimulan yan, pero pwede na nating simulan yan. Ano yung monorail? Ano po yan? Magko-connect po sa mga major areas ng Cebu. Halimbawa, Lapu-Lapu City sa Mactan, Mandaue at Cebu City. No, ano po kayo? Parang Metro Manila po ang Cebu eh. Tatlong malalaking city yan eh. Yes. Na pinagsama mo, pag pinagsama-sama mo ay may Metro Cebu. Ako, lalong uunlad lang si Butyak. Oo. Sa Davao po, halimbawa, meron po dyan yung Davao modern bus transit system. Kung yung nakikita po natin mga bus system sa Hong Kong, sa Singapore, na meron pong bus stop, merong oras, itong oras ng darating ang bus, itong oras ng aalis ang bus. Ang galing, ha? Meron pong ganyan. No? Sinisimulan na rin po natin yan. Na-delay din po yan. Pero ngayon po, pinapaspasan na po natin. Secretary, update lang tungkol sa subway natin. Anong pinakamagandang bababalita natin sa ating mga kababayan? Ang pinakamaganda po niyan, ang na-report ko na rin po kay Pangulo, na hindi po natin matatapos ang buong length ng subway by 2028. Pero nag-update po ako sa Pangulo, tingin ko kaya po nating kahit na 2 o 3 stasyon, pwede na, magagamit na po by 2028. Sabi ko nga po kay Pangulo, Mr. President, by 2028, early 2028, masasakyan nyo na po ang kahit 2 stasyon. At makikita na po ng mga kababayan natin na totoo na merong subway. Kasi ngayon po, hindi pa rin po makita at mapaniwalaan ng mga kababayan natin. Pero ako po, sa pictures pa lang, excited na ako. Pero Secretary, ano ba nagiging problema? Right of way po. Right of way po. Kaya po nagpapasalamat po tayo sa ating Kongreso, sa ating Senado, at sa ating House of Representatives. Dahil yung priority legislation po ng ating Pangulo, yung accelerated right of way law, acquisition law, no? Napasa po ng ating Senado on 3rd reading nung Monday.
At napagkaalaman po natin ngayon na nag-agree na po ang House at ang Senate sa common version. At iaakyat na po ito sa ating Pangulo. Para Hindi na abot sa 28th Congress. Hindi na po aabot. Mapipirmahan. Kaya yun po talaga napakaganda pong mga developments natin. Ganda nga po. Bibilis po ang pag-acquire natin ng right of way dahil sa batas na. Sir, singit ko na rin paggamit ng debit card, GCash, credit card, pagsakay mo ng MRT. Kailan magte-take effect yan? Sisimulan na po natin sa MRT ngayong July. Ngayon July po, magte-testing tayo na yung pong hindi ka na kailangan pumila. Kunyari, ngayon po kasi dami pa rin pumipila ng single journey ticket. Yun po, cost ng pila pa yun. Ngayon po, kung may GCash ka, telepono mo, QR code mo, gagano mo na lang. Galing. Tuloy-tuloy ka na. O kaya credit card, kung may credit card ka. O debit card. Parang Singapore na yung dating natin. Tuloy-tuloy. At pag na proof of concept na natin, na pilot na natin sa MRT, at wala akong duda na magiging successful yan, i-roll out na natin yan sa LRT 1 at sa LRT 2. Sir, update lang sir sa EDSA rehabilitation. Ano nang mga planning natin dyan? Alam nyo, napakaganda po at pinapakita po ng Pangulo yung kanyang decisiveness dun sa kanyang decision dyan na, teka, pause muna tayo kasi mukhang masyadong matagal ang 2 taon, kawawa ang mga kababayan natin. So ang utos niya sa DPWH, specifically, kasi ang DPWH ang ang lead agency dyan. Pero kasama na rin ng DOTR at MMDA. Teka, mag-isip muna kayo. Hindi pwedeng 2 years. Kailangan 6 months lang yan. So, possible naman, sir. Well, kailangan pong maghanap ng paraan ng DPWH at nagbigay po siya nagbigay po ang Pangulo ng 1 buwan. So, at the end of June, kailangan pong mag-present ang mga ahensya led by DPWH ng alternative plan na kailangan masatisfy ang Pangulo. Secretary, isa sa nakikita ko maganda, tuwing pupunta ako sa Bukawi, yung ginagawang North-South Commuter Rail. Yes. Napakabilis po ata ginagawa. Kasi, marami din pong delay, pero ngayon po, tingin ko din, kampante po ako na bago po matapos ang termino ng ating Pangulo, mula Valenzuela hanggang Clark, masasakyan na. Wala na pong problema sa funding yan. Wala pong problema sa funding. Ang problema po dyan, right of way. Pero marami na po tayong solve na right of way problems. Ito lang nakaraang 3 buwan. At tingin ko po, dito po sa pace natin ngayon, tingin ko po kayang matapos mula Valenzuela hanggang Clark. Yung sa sir, yung sa PNR sir, nasisimula na rin po ba yun? Yun po yan. Yun na yun? Yun na yun. Magkakarutong pala yun. Pero, yan po, ang project po na yan, may phase 1, may phase 2. Ang phase 1 po niyan, Metro Manila hanggang Clark, yung north. Okay. Ang phase 2 po niyan, mula Metro Manila hanggang Calamba. Calamba. So, 2 phases. Yung nagbabiral ngayon sir na video, nakita nyo yung Florida bus na nagkakarera. Anong matatanggal ba ng masuspindi ba practice nila? Sinuspindi pa po namin. Nasuspindi na? 15 bus kahapon, sinuspindi na. Pati yung driver. Yung driver po, sinuspend namin. Pero most likely, marirevoke po mga lisensya. Naku po. Kasi napakabigat po nung ginawa. Ano yung kwento nung sir? Talagang nagkakarerahan lang talaga? Trip na lang magkarerahan? Nagagawa ng pasahero? Sabi ko nga 3 bagay ka po yun. Either yung driver, sira ulo lang talaga. High or lasing. Yung 3 lang. Kasi hindi mo gagawin yun. Nakita nyo ba? 2-lane na highway po yan, papuntang Cagayan. Kinakain mo yun. Pareho. Swerte lang po talaga, awa ng Diyos. Walang aksidente. Sigurado pong patay yun kapag may tinamaan yun. Siguradong patay. Secretary, anong magiging solusyon natin tungkol sa mga bus drivers, truck drivers na talagang marami po, grabe po ang addiction sa droga? Alam niyo po, unang-una, kailangan po talagang matakot. Kailangan matakot ang mga driver, ang mga bus company, ang mga PUV company na kapag sila ay nagloko, kapag sila ay gumawa ng kalokohan kamukha nung sa Florida bus na 6 na bus Dalawa lang po yung nakita ko. 3. Sa video 3. 6 po sila. May mga nauna pa palang 3. 6 po. Kitang-kita naman po, nagtitrip nagkakarera sila dun 6 po yun. Pagka yun po, ang feeling nila ay papabayaan yan sila. Uulitin nila yan. Hindi po sila titigil. Pero pag naramdaman nila, may sanction.
na sila ay na hindi papayagan ng Pangulo yan. Hindi papayagan ng LTO yan. Hindi papayagan ng LTFRB yan. Siguro naman, matatakot na sila. Kasi kabuhayan po nila yung mawawala dyan. Wala silang biyahe ngayon, sir. Wala. Sir, sa ano naman, sa problema sa airport, dalawa to sir, yung mataas na pamasahe base sa demand at yung regional airports natin. Ano mga ginagawa natin yan? Kasi para sa ekonomiya at turismo. Kailangan po talaga ma-develop natin ang ating mga regional airport. Yes, sir. No, yan po ang paulit-ulit ng mga na sinasabi ng ating Pangulo. Kasi talagang napag-iwanan eh. Ang problema, kaya mahal ang airfare sa Pilipinas, kasi marami sa ating mga airport, ang kaya lang maliit na eroplano. Yung mga propeller. Tama. Ang propeller na eroplano, Magastos. wala pang 100 ang kasyang pasahero dyan. Pero ang jet, mahigit 300. Correct. So yung economics, kapag jet, mas mura. Yes. Kaya halimbawa, compare mo ang tourist destination, compare natin. Yes, sir. Siargao versus Katiklan. Sa Katiklan, pwede ang jet. Kasi ang nagpapatakbo ng Katiklan is San Miguel. No? Miguel. Na-improve na yan dahil PPP yan. Ang Siargao, gobyerno pa rin yan, hindi na i-improve na neglect ng ilang dekada, ilang taon. Dahil nga, pagka-gobyerno, mabagal ang pag-implement. No? Hindi tuloy-tuloy ang improvements. No? Propeller lang yan. So, ang airfare ng Siargao, di hamak na mas mahal kaysa sa airfare ng Katiklan. Kasi nga, pag jet, 300, pagka turboprop, propeller, less than 1. Economies of scale. It's economics eh. So, ang sabi ng Pangulo, kailangan i-improve natin. And ang only way para mabilis nating ma-improve ang ating mga airport ay PPP. Kaya yun talaga ang gusto ng Pangulo. Kaya po ba na-privatize na yung Lagindingan saka yung Bohol, ipa-privatize na rin? Opo, at magpa-privatize din po tayo ng iba pa. No, yun ang gusto ng Pangulong mangyari. At tingin ko, mapapabilis po natin. Kaya pala sir, yung pamasahe sa Siargao, umabot ng 40,000 na. Bali, napag-usapan naman natin yung airport. Sir, kumusta yung airport sa Bukidnon, sir? Anong update? Alam nyo, nagpunta po ako dyan. No? Kasama ko po si former Senate President Mig Zubiri. Matalik nating kaibigan yan. Nagpunta po ako 1 month ago sa Bukidnon. And pinapaspasan natin, may konting delay, may konting kabagalan, pero na-address na po natin yan. Kaya tingin ko po, may inaugurate po yan ng ating Pangulo, kasama si Senator Zubiri, by the first quarter of next year. Wow. May inaugurate na po natin. And that will unlock Central Mindanao. Correct. Kasi ngayon po, ang Central Mindanao is serviced by Lagindingan. Cagayan. By Cagayan de Oro, no, by CDO. Pero ang layo, it will going from Lagindingan to Bukidnon by land, it will still take you 2.5 hours. Secretary, may follower ako nagtatanong. Ano daw po ang update sa Bulacan Airport? Ang Bulacan Airport po, ongoing po yan. Okay. Pero kailangan po ang magta-transition tayo. Ang Bulacan Airport po, ang purpose po niyan, palitan ang NAIA. Okay. Kaya po ang tawag nga po ng Bulacan, ng San Miguel, na sila din ang nagde-develop ng Bulacan at sila din ang nagpapatakbo ng NAIA ngayon. New Manila International Airport. NMIA, New Manila International Airport. Kasi ang objective talaga natin dyan, in 15 years, kasi po ang NAIA, mayroon pong kontrata ang San Miguel dyan for 15 years para i-maximize ang NAIA, para gawing mas maganda, mas mabilis, mas mapalaki ang kapasidad ng NAIA. 15 years lang po yan. Dapat po, within this 15-year period, ginagawa po ang Bulacan. Yan po ang plano. Bago matapos ang 15 years ng NAIA, kailangan tapos na ang Bulacan. So yun po ang goal. Sir, may viewers tayo nagpapasalamat sa iyo. Sir, taga Valenzuela raw siya. Linggo-linggo sila nagsisimba sa Baclaran at laking pasalamat niya sa iyo doon sa Pamilya 1+3. Ay, nako. Tuwing linggo sila nagsisimba sa Baclaran. Baclaran. Dapat po magpasalamat po sila dahil ideya po yan ng ating Pangulo. Mismo kay PBBM galing yan? PBBM po galing niya. Siya po mismo ang nag-isip niya. Hindi po kami sa DOTR. Ganun? Sabi ko kasi niya, kawawa naman ng mga pamilya. Lalo na ngayon. Hirap ang buhay. No, hirap ang mga kababayan natin. Sabi niya, dapat naman maghanap tayo ng paraan para naman maibsan ng konti. So, naisip niya yung 1+3 Pamilya Pass. Kaya po siya mismo at kasama ang kanyang pamilya ang nag-launch niya noong June 1. Kaya po, nakakatuwa po at ang dami po talaga nagte-text at nagsasabi sa social media na napakalaking bagay.
Maraming Nung natutulungan. pamilya pass na. Maraming natutulungan. O may ano pa kayo? Tapos kasi yung mga question namin, sir, pang warm up pa lang yan. Ito sir, ito yung number 6 natin. Davao Public Transport Modernization Project. Ano po yung update natin? Napaka-importante po yan. Nasabi ko po kanina yan. No? Yan po, may delay po talaga dyan. Nagkaroon po ng aberya dyan dahil po, again, yung lagi na lang problema na walang katapusang right-of-way problem. So, ngayon po, nung tayo po pumasok nung late February, early March, nagkaroon po tayo ng pagbabalasa sa mga personnel natin sa DOTR. At ang unang-una nating prioritize is pagkuha ng magaling na Assistant Secretary for right-of-way. Assistant Secretary, isang tao, isang team, walang ibang iniisip, Yun lang. right-of-way lang. Yan lang ang kanyang inaatupag. At napakagaling po nung ating bagong Assistant Secretary, ang pangalan po niya si Asek IC Calaguas. Siya po dati ay City Administrator ng Angeles City sa Pampanga. Yes. So, taong lokal yan. Alam niya kung paano makipag-usap sa mga kapitan, paano makipag-usap sa ating mga informal settlers. Kabisado po niya. At siya po ay talagang napakagaling. At dahil po dyan, bumilis po ang right-of-way acquisition natin sa lahat ng project natin, kasama na ang Davao Public Transport Modernization. So balikan ko yung sa NAIA. Kasi parang sinasabi nila, privatized na yan. Paano ba yung dynamics dyan? Ano yung papel ng DOTR dyan and San Miguel? Hanggang saan yung limitasyon? Ang San Miguel po, ang kanilang papel dyan, patakbuhin ng mas maayos at mas efficient ang NAIA. Ang kailangan po nilang gawin dyan is, number 1, para sa mga pasahero, kailangan nilang bawasan ang pila at hirap ng mga pasahero. Yes. At ngayon po, makikita po natin, talagang halos nawala na po ang mga pila. Hindi na kamukha dati na. Grabe ang pila sa NAIA, sa immigration, sa customs, sa lahat. No? Ikalawa, kailangan pabilisin niya ang landing at take-off ng mga eroplano. Yung movements natin. Kasi alam niyo naman po dati, notorious ang NAIA na yung mga eroplano, Paikot-ikot. Yes, sir. Totoo yan. 45 minutes. 45 minutes. Totoo yan. Paikot-ikot lang. In fairness ngayon, bumibilis na siguro. Matagal na yung 15 minutes. Secretary, living witness kami lahat. Kasi Oo. sa loob ng simula September hanggang ngayon, siguro 5 times nakapag-gaya. Mabilis na po. Napakabilis. Malaking Ang laki tulong. ng improvement. Ang laki po ng improvement. Di ka na maghihintay sa mga bagahe mo. Oo, totoo po yan. Di mo maghihintay. Alam niyo po, may kaibigan po akong Amerikano. No? Lagi siya nagpupunta dito. Gusto niya ang Pilipinas. Sabi niya dati, paglabas mo ng eroplano Yes, sir. at makasakay ka ng auto mo, 45 minutes to 1 hour bago ka makalabas. Ngayon, sabi niya, Vince, I got shocked. It took me only 15 minutes. Wow. Pagbaba mo sa secretary mga Yes. doon Tapos yung mga CR, secretary. Yan po Mabango, may Yes. proper ventilation. yan. Laking bagay. Alam niyo, yan po ang laging sinasabi ni Pangulo na may mga maliliit na bagay Correct. na akala natin maliit, pero sa ating mga kababayan, napakalaki niyan. Pila sa MRT. Yan po, sabi niya, ayusin mo yan. Sabi niya, Secretary Vince, kasi hindi po pwedeng pumipila ng 1 oras. Dati po, ang pila sa mga stasyon ng MRT, abutin ng 1.5 oras yan. Sa baba. As in, ganun talaga katagal, sir. Hanggang sa baba, Sir, tingnan mo yung mga 2014, 2015. Sir, ang pila po ng MRT sa North Avenue Station, aabot hanggang West Avenue. Nasa EDSA na ang pila. Grabe. Hindi ba pila sa Sogo yun? Siguro. Malapit na. Araw-araw, sir. Ano mga intervention tayo ginawa dyan, sir? Diba? Tinanggal yung mga x-ray machines. Yes, sir. Una po, pinarami natin yung mga tren. Yun po malaking bagay yon. Pinarami natin yung tren at tinanggal natin yung x-ray machine. Pero, matagal natin bago nagawa yon kasi syempre, kailangan natin siguraduhin yung security. Yes, sir. Yes, sir. So, ang ginawa natin, pinag-aralan natin mabuti, nag-pilot muna tayo ng 1 buwan at tinignan natin, ano ba ang pwede natin gawin para kahit na matanggal yung x-ray, ano ba ang lalagay natin para hindi naman magkaroon ng problema. Yes. So, iniwan natin yung mga metal detector. Dumadaan pa rin. So, pagka tumunog yan, i-check. Nagdagdag tayo ng heavily armed Coast Guard. No? At naglagay tayo ng sleeping dogs. Wow. So, yun po ang mas mabilis, pero safe pa rin. No? Secure pa rin ang mga kababayan natin. Pero, ang pila ngayon, ako mismo sinubukan ko, nung March lang po pumila po ako sa Taft Avenue. Yes, sir. Rush hour.
45 minutes po yung pila ko eh. Ang layo nung pila eh. Sa Taft eh. Yes, sir. Pero nung inayos po natin, yung x-ray, inayos natin, sir, 10 minutes. Oh. Nice. Rush hour. Rush hour Same yun? time. Rush Same hour. time. Ganun. Parehong oras nung pumila ako ng 40 minutes, 45 minutes. Apples and apples comparison. Same time na pumila ko ngayon na inayos na natin, 10 minutes. Ang laking bagay yung Galing. Subukan nga natin Galing. mag-LRT, MRT minsan. Secretary, may pagkakaiba ba ang EDSA busway sa EDSA Greenway projects? Iba po yan. Iba po yan. Yung EDSA Greenway po, ang proyekto po yan na popondohan ng ADB. Ang purpose po niyan is, alam niyo naman ho ngayon, again, no, yung sinasabi ni Pangulo, ang problema sa mga nakaraang project, kaya niya naisip yung build better more. Kaya better, kasi alam niya na may mga problema dati. And isa sa mga problema dyan, yung bitin. Yung pinag-usapan natin kanina. Ganito ang isipin nyo, sir. Cubao, halimbawa. Cubao. MRT ng Cubao. LRT ng Cubao. Ang problema, walang seamless connectivity mula sa LRT Cubao at sa MRT 3 Cubao. Ang dami mo pang ikot-ikot, dadaan ka kung saan-saan, mababasa ka, kailangan mong doon sa mga napakaruming area sa Cubao. So, hindi seamless. Hindi ka mukha sa ibang lugar, sa ibang bansa. Pagbaba mo dito sa linyang to, merong konting dito, dadaan ka sa aircon, Yes, sir. minsan may travelator pa, pero seamless. Ano solusyon nyo ron, sir? Sa ano na yun? Yung EDSA Greenways, yun ang sinusolusyonan mo. Okay. Covered walkway, elevated. Kaya pala kayo naglakad sa EDSA. Yes. Para Oo. makita niyo yung... Para malaman natin yung connectivity. Galing. No, kasi kunyari, no, isa sa mga tatayuan niyan ay ang Cubao at ang Guadalupe. Guadalupe, merong magandang plano si Presidente dyan, yung Pasig River Ferry. Yeah. And ang Guadalupe is a main hub. So sa Guadalupe, magkakaroon ng ferry. Yes, Magkakaroon ng may busway carousel, may MRT 3, meron kang jeep, meron kang tricycle. Ang problema, hindi konektado yun. Yes, sir. So kawawa yung mga kababayan natin. So yung EDSA Greenways, para doon. Okay. Sir, ito may question yung isang natin. Medyo diretso yung tanong niya, sir eh. Nakikita ko, sir, sobrang sipag ni Sec Vince. Tanongin mo naman kung may plano sa tumakbong senador sa 2028. Naku, wala po talaga. Ako po ay trabahante lang po tayo. Sanay tayong empleyado lang. Kasi secretary sa technocrat. Trabaho lang po tayo. Ito, sir, may update ka agad siyang question. Narinig yung tanong mo, anong dapat gawin ng taong bayan para tumakbo siyang senador? Ay, naku, hindi. Tsaka, hindi mo tayo pang politiko. Sir, last question ko. Tayo. What if i-retain ka ng next administration? Will you accept the offer? Depende kung sino ang presidente. Okay. Sa bagay. Alright. Secretary, huling message lang po sa ating mga kababayan na natutuwa sa inyong ginagawa sa ating administrasyon. Paki-address lang po sila. Unang-una po, maraming salamat po sa opportunity. No? Laging napaka-importante po nito para malaman po ng ating mga kababayan kung ano ang mga napakaraming ginagawa po ng ating Pangulo at ng gobyerno. Pero gusto ko lang sabihin sa ating mga kababayan na tuloy-tuloy lang po nating pagdasal at suportahan ng ang ating Pangulo at ating gobyerno dahil po ang gusto lang po talagang mangyari ng ating Pangulo mas maging komportable at mas matulungan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga pang-araw-araw na hirap na dinaranas ng ating mga kababayan sa transportation, sa education, sa healthcare, sa peace and order, lahat po yan, no? Yun lang po ang gustong gawin ng ating Pangulo. Kaya po, suportahan po natin siya, suportahan po natin ang ating gobyerno. At kung meron po tayong mga problemang nakikita, wag po tayong mag-aatubili na i-report sa ating Pangulo. Kasi yun po ang gusto niya. At report sa gobyerno, gusto niya may feedback. Yes, sir. No, kamukha ho yung Florida bus. Tuwan-tuwa po ako nung pinost nung taga-Facebook, sa Facebook, no? Netizen sa Facebook. Kasi nalaman namin, tinag niya ang DOTR, nalaman namin. O di sinuspindi namin agad-agad dahil sa kanya. So yun po ang gusto natin sana. Tuloy-tuloy lang po yun. Maraming salamat po sa lahat ng suporta at sa lahat ng mga pagdarasal po ninyo para sa ating Pangulo at para sa ating gobyerno. Thank you very much. Thanks for your service po. Thank you, sir. Maraming salamat, sir. Thank you po. Thank you so much po. Thank you po. Sir, thank you. Maraming salamat. Ayan, meron tayong video na Filipinos now benefit from improved access. Dami projects, at least na-i-inform tayo yung mga netizens. Basahin niyo, maganda yung sinabi ng ating Si Irene. viewer.
Kyoge Rempilio. Good job, Sir Vince. Sana marami pang katulad mo na dedicated masyado sa trabaho. Nakatalaga sa'yo. Nakatalaga sa'yo. Imagine mo kung maduduplicate sa Secretary Vince, no? Ganyan yung mga executive secretaries or mga cabinet secretaries ni PBBM. Napakaganda ng Pilipinas. Basa. Jen Panero, thank you for all the hard works. Thank you, Jen Panero. Next. Irie, tapos na yan. Nimpa Moscare, good job, Vince Dizon. Talagang good job po. Napakagaling. Amaluz Tampos, ayan, salamat Secretary Vince. Ayan, meron pa tayong pag-uusapan. Ito, napaka-importante din ito. Yung Brigada Eskwela, syempre sa Lunes, balik eskwela na po. At ang presidente natin mismo, biruin mo ha, ang presidente mismo lumapit, nagpunta sa mga eskwelahan para pangunahan yung Brigada Eskwela. Meron tayong video nito. Sige, pakinggan natin. Panoorin natin itong video. Yung Brigada Eskwela na yan. Ayan. Napakaganda niyan kasi ultimong ang Pangulo mismo ang pumupunta sa eskwelahan para tignan ang sitwasyon doon. No? Katulad sa nakita niya sa 2 eskwelahan sa Bulacan, no? Walang tubig. Ang baho ng CR. So, dapat hindi na Pangulo ang nagsosolve ng mga ganyang problema. Pero nakita niya. So, natural lang na talagang kailangan niyang solusyonan niya. Ano kasi si PBBM partner hands-on siya sa mga proyekto niya. Totoo. Alam mo ba, hindi lang tayo na-star na kay PBBM. Alam mo, na-witness ko mismo noon, nandun ako sa Tibagan School dun sa San Miguel, Bulacan. Pagdating niya, sinalubong siya ng mga tao doon, mga mamamayan doon. Ito yung classroom na kailangang i-repair. At ito po actually po ito ng hindi na nakapag-concentrate yung mga bata sa kanilang lesson. Nakatingin na lang kay PBBM na supposedly demonstration na yun. Hindi na sila nakapag-concentrate kasi nakatingin na lang sila kay PBBM. Panay kaway nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Ganon kalapit si PBBM kahit sa mga bata na i-star sa kay PBBM kasi alam naman nila yung trabaho ng ating presidente. Isipin mo naman, pinuntahan pa sila ron. Pero ang glaring sa nakita ko na sa bisita ni BBM doon, yung mga eskwelahan, gawa pa ng kanyang ama. Yes. May video tayo dyan. Yung mga eskwelahan sa pinunta niya, ang kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. pa ang gumawa. No? At konti lang ang diferensya. Minsan may konting tulo lang. Nagagamit pa. Ibig sabihin, matibay. Matibay. Pero yung mga after panahon ni Ferdinand Sr., mukhang hindi na matitibay yung mga eskwelahan. May video tayo, panoorin natin KBBM. Sige, panoorin natin. Kung pinatayo ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay hanggang ngayon ko ay nakatayo pa rin. Panahon po niya nung ipagawa ito, then hanggang ngayon ginagamit pa po ng mga estudyante. Ibig sabihin, sir, matagal na tong building na to? Yung room na yan? Yes po. Panahon pa po ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. So matibay sa mga natagal na mga pinatayo niyang paaralan nung panahon nung panahon na presidente pa siya. Yes po. So, yung pong yero na yan, hindi po napapalitan niya. Yan pa rin yung yero niya. Yes, itong yero? Yung yero po na yan. Wala pang kalawang yan? Pinipinturahan lang po yan. Pero wala tulo. May tumulo po, konti lang. Nire-repair. Pero yung pa rin, yung foundation, matibay. Ang laking bagay di ba? Kasi savings siya sa gobyerno. Kapag maayos yung pagkakagawa sa mga... Biro mo, kailan po yung 70s? No? Ilan na? 50 years. 50 years ago. At kung tutusin, ng mga buildings, nasa on an average, 25 years. So bagay, kung titignan mo yung mga specialized hospitals, parang hindi naman ni Marcos until now. Diba? Sabagay. Doon ka na lang sa mga bliss na pinatayo. Oo, totoo. Pinapakinabangan pa. Ferdinand Marcos Sr., lahat yun buhay pa hanggang ngayon. Diba? Ganun katindi yung mga proyekto ni Ferdinand Marcos Sr. dati. Ano pang mga naobserbahan mo sa bisita ni Pangulo doon sa Tigbagan? Ayun, yung mga teacher na mga bagong teacher, na 200 bagong teacher dun sa lugar nila, tuwang-tuwa kay Pangulong Bongbong Marcos kasi mga binalita ni PBBM, nababawasan na yung kanilang mga trabaho
para makagawa sila ng maayos na lesson plan. Yung mga administrative na mga trabaho nila, tatanggalin na para makapag-focus sila sa pagtuturo. At tuwang-tuwa yung mga teacher doon. Palakpakan talaga. Na starstruck din kay BBM. Natural. Rockstar ang ating Pangulo eh. No? Alam mo, sa lahat ng cover natin kay BBM, wala pang tao na hindi na starstruck sa ating presidente. Iba yung dating eh. Tayo nga eh. Lagi-lagi na natin siya nakita. Sa bagay. Tayo rin, no? Every time na gusto nakita natin, gusto natin magpa-picture. Pero kapag may time na pagkakataon na magpa-picture, talagang unahan tayo magpa-picture sa kanya, di ba? Pero meron ako nakita sa video mo na parang may mga gadgets, laptop, or... tablet yun, partner. Tablet, okay. 200 tablet binigay sa mga estudyante para makatulong dun sa kanilang Khan Academy na partnership ng DICT para sa ating mga estudyante. Ano yung Khan? Coffee? Three-way partnership yan. Si DepEd, si Khan Academy Philippines, and si DICT. Yes. Partnership yan. Yung Khan Academy, ito yung paggamit ng mga digital educational tools. So, di ba, pag medyo iba yung style nito eh, parang innovative yung paraan para mas mabilis yung pagkatuto ng mga bata gamit yung technologies na to, gamit yung style na to, in-introduce ng Khan Academy. So, may partnership si DepEd dyan at si Khan Academy. Ay, nakita ko si Vinny, no? Alam nyo, partner, as a side comment lang, si Vinny is a natural, Baka daigin pa niyan si, si Sandro pag pumasok sa politika, no? Talaga si Vinny, nakita ko doon nung personal na pakikihalubilo sa mga bata. Talagang makikita mo na talagang bata pa eh. Talagang nakikipaglaro pa doon sa mga bata na Kaya kagandahan sa kanya, pag makikita natin, hindi front eh. Hindi, talaga andun yung sincerity. Kung ano siya, yun siya. Oo. Talagang natural sa kanya yan. Isa din sa nagiging focus, ang Brigada Eskwela, alam naman natin yan, bayanihan yan eh. Siyempre, kinakailangan mong imedyohan yung mga nasirang classroom. Kaya kung mapapansin ninyo, si Presidente mismo, i-inspection niya yung construction ng mga classroom, yung mga renovation na yan, kasama niya si DepEd Secretary Angara. So, para pagpasukan, sa Lunes, pasukan na, at least kahit pa paano, magaganda yung classroom na papasukan ng mga estudyante. Bayanihan ito eh, yung spirit ng bayanihan dito sa Brigada Eskwela, yan yung pinaka-essence niya. Mga nanay, mga teacher, nagtutulong-tulong. At yung mga guro, para fresh, di ba? Fresh pagpasok nila sa eskwelahan. Binalik na ba pare yung mga posters? Di ba pinatanggal nung nakarang DepEd yung mga ABC, mga learning posters. Binalik na ba? Napansin niyo ba? Binalik. Merong mga nakaposter na. Meron na nakaposter. Importante naman yung partner, yung mga ABC, mga number. Kaya nga kaya hindi natin alam ba't pinatanggal lang pero alam niyo mga ka-BBM, etong Brigada Eskwela, tutusin, hindi na trabaho ng presidente. Pero sa sobrang sipag presidente natin, pinuntahan ang layo-layo, pinuntahan niya 2 school sa Bulacan. And also, nagkabit pa siya ng blackboard, nag-grinder, pare-pare na pa siya. Kita niyo naman. Kaya pag boss mo siguro si Bibi, mahihiya kang hindi kumilos din no? Kita mo naman si Sec Vince, siya na mismo nagsabi. Lahat ng trabaho nila ay galing mismo sa bunganga ni President Bongbong Marcos. Mahihiya ka hindi sumunod. Kasi siya nga ay masipag. Kapag patulog-tulog ka, isa na nga abutin mo. Nasa probationary kayo. Oo. Probationary kayo. Pag hindi ka maayos, palitan ka. Oo, at saka dyan sa Tibagan, yung interview niya dyan, ang dami niyang mga sinabi na mga plano dyan sa eskwelahan na yan. Papalakasin yung mga liblib na eskwelahan, bibigyan ng Starlink. Yung Wi-Fi, internet connection. Yes, para bumilis ang Wi-Fi ng eskwelahan na yun para yung mga estudyante ay mapadali sa pag-aaral nila. At dyan sa eskwelahan na yan, magtatayo ng mga panibagong building para makatulong sa mga estudyante. Yun ang gusto ko talaga makita na mangyari bago bumaba sa pwesto si BBM. Yes. Yung ma-connect ang lahat ng ating eskwelahan sa buong Pilipinas. Kahit yung mga nasa liblib, no? Dahil napakalaking bagay na connected ang ating mga estudyante sa internet. Dahil doon pa lang, marami na silang matututunan, no? Pwede sila makapag-research on their own, pwede sila mag-aral on their own. Sa dami ng materials available online. Ang kagandahan, ang ginagawa kasi ngayon, in fairness, yung mga classrooms ngayon, may mga smart TV na yan. Halos lahat ng classroom may mga smart TV. And then may connection na yan sa internet. Kasi marami mga learning modules na ma-access mo lang siya sa internet. And halos lahat naman ng eskwelahan, siguro 99% na kung hindi ako nagkakamali, may mga access na sa internet, lalo na po yung mga remote areas. Maganda rin ito, yung partnership nila sa Starlink. No? Si PBBM mismo, nakita niya yan kung paano nag-work, paano nakatutulong yung digital para sa learning environment ng mga estudyante. At nagbabago sila ngayon ng style. May banner sila, sama-sama para sa bayang
nakakabasa. Paano yan? Kasi ang naging problema natin, maraming results ng pag-aaral na marami sa mga Pilipino, medyo limitado yung reading skills, yung comprehension. So, yan sa nagiging focus ngayon, napapansin natin yan sa Department of Education, kinakailangan, focus tayo. Kailangan bawat batang nag-aaral, marunong bumasa. Kasi for the longest time, kahit hindi marunong bumasa, pinapasa ng teacher. Isa pa sa napapansin ko yung mga kabataan ngayon, yung spelling nila. No? Kung paano mag-spell sa chat. sa chat, no? Kahit yung mga jejemon na salita, yun ang nagiging spelling nila. So talagang kailangan na mag-improve ang ating mga kabataan pagdating sa kanilang pag-aaral. Kasi maraming factor Yung pag-alis mo sa administrative task, administrative duties ng mga teacher, mas makakapag-concentrate na sila doon sa pagtuturo sa mga bata. Eventually, di ba? Kumanda yung score natin sa PISA. Totoo. Sana. Para makita ang pagkakaiba nung nakaraan sa ngayon. Ayan, basahin natin yung mga comments. Sige, i-flash natin sa screen. Mula kay Bernard Melchor. God bless you all. Ipagpatuloy nyo yan, mga idol. I thank you, Bernard. Next. Digawan Viloria Surf. Watching from Jeddah sa Mabuhay ang Bagong Pilipinas. Salamat po sa panonood. Yan, si Shakira Baquero. Magandang gabi sa inyo mga ka-BBM. Salamat sa podcast na ito at nalalaman natin ang mga projects ng ating mahal na Pangulo. Good job everyone. Shout out kay Idol Valerista. Shout out Adel. Dangtayan Vai. Thank you Secretary Vince. We are praying for you. Tuloy-tuloy ang pagbabago ng Pilipinas. Watching yan from London. Happy London viewing na po sa naman. Parang dami taga London Parang inaano tayo pumunta dyan Next. Sunflowers. Talagang regular viewer natin. Simula first episode pa ata. Mabuhay lahat ng BBM supporters. Yes, mabuhay po kayong lahat. Next. Seni Mokbel. Keep it up. What you are all doing supporting PBBM. Bravo. Ay, salamat po. Salamat. Po. Yan yung mga ganyang comments ang talagang nag-i-inspire sa atin na gawin to weekly, no? Alam niyo po, kaming tatlo. Basahin ko lang to. Si Cardio. Sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Watching from Kauai, Hawaii. Yan. Tatay niya nagsabi niyan. Tatay niya. Alam niyo po, kaming tatlo, no? Para bigyan lang kayo ng idea. Kasama na po ang aming executive producers, si Mark Ian at Alex Catalan na 31 million movement. No? Sobrang lakas po ng aming energy. Sobrang inspired po kami na gawin to weekly. Knowing na meron kaming mabuting nagagawa. No? Para sa ating Pangulo, para sa administrasyon, at bottom line para sa taong bayan na nakakaalam ng mga nangyayari, ng mga ginagawa ng ating Pangulo at ng administrasyon. Kasi sa aming experience po, ang naging problema, isa sa naging problema nitong nakaraang isang taon ay hindi lamang na ipaparating sa ating taong bayan kung ano yung ginagawa ng gobyerno at ano yung mga programa na nakakatulong sa kanila mismo. Kaya kami po, talagang committed kami na pagpatuloy itong programa na to para kahit meron lang ilan na netizens na ma-inform o matulungan ng programang to, malaking bagay na po sa amin. Alam niyo mga ka-BBM, itong programa namin na to na Salamat PBBM, special talaga sa amin to. Lalong-lalo na sa akin kasi ito talagang nararamdaman ko, binago talaga nito ang style ng vlogging ko. Sa totoo lang ngayon, iba na ako magsalita kahit sa personal vlog ko. Parang nahihiya na akong bumanat ng mga dati kong, kung nanonood kayo sa akin, alam niyo naman siguro paano magsalita. Ibang-iba na ngayon kahit yung mga banat ko ngayon, hindi na masyado na transformed ka na. Brutal talaga. Transformed ka na. Nasasanay na ako na puro good news yung mga balita natin. Jing, God bless sa inyo and to your family. Kaya make sure na yung mga nakikinig sa atin, naka-follow po kayo sa Salamat PBBM page. Yan, dyan po natin nilalabas yan. Salamat PBBM. At i-follow nyo po kaming tatlo. Correct, sa kanya-kanyang page. Ayan. Bilis ng oras. Magsasara na naman tayo. Parang parang ganado pa ako parang bitin pa. Napakagaling kasi ng ating guest Sipin mo 5:30 hanggang 7:30, ilang oras yun? Magto-2 hours na tayo. Magto-2 hours na tayo naka-ere. Ka-BBM, it's really an honor no na pinaunlakan tayo ni Secretary Vince Dizon, no. Gaya nga sinabi ko kanila, first time niyang nagpa-interview sa grupo ng vloggers, no? Yes. At marami siyang natatanggap na invitation pero tayo ang unang pinaunlakan, no? At nagpapasalamat tayo doon.
Isipin mo, kapartner, ang daming vlogger. Pero tayo yung napili niya. Malakas ka ata. Malakas yung operator natin. Sino yan? Si 31 million. Si 31 million. Best friend kasi ni 31 million yung secretary ng SecBins. Ganun ba? Kaya... Kasi kung connection pag-uusapan 31 million. Kasi hindi natin mapupunta yan kung hindi malakas. Oo, kaya maraming salamat kay Alex ng 31 million dahil sa kanya, marami kaming na-interview rito. Ayan, una pa lang si SecBins. Ngayon pa lang, pinaplano na agad niya. General Torre. Talagang bata tayo ni ano. Oo, talagang idol bata natin tayo si 31 million. Buti na lang at napasama tayo. Kinuha niya tayo. Yan. O basa comment. AJ Maycan. We love you po. We will support you for this advocacy to share all the good works that our government is doing. Ang galing po. Very informative and fresh breather. Kahit replay po, inuulit-ulit. Uy, salamat po. Napakagaling. Thank you. Salamat po kay AJ Maycan. Nakakataba ng puso. Oo, salamat. Faye Peterson, salamat po mga ka-BBM from Sweden. Napakaganda dyan. Sana makapunta tayo. Andrita Wood. Hello sa inyong tatlo, mga sir. God bless BBM. God bless. Alright, sige. Kailangan natin magpaalam, no? May video tayong ipapakita. No? Last na to. Para sa ating guest, Mami Grace, ang galing din ng ating DOTR Secretary Vince Dizon. Napakagaling po talaga. Napakagaling. Sana tumakbong senador. Pero wala na sa plano niya. Kulang lang sa pilit yan Sundot pa. So anong video natin mga operator? Last video natin bago tayo after closing ata, partner. After closing. Paalam na tayo. So mga ka-BBM, ayaw man namin pero kailangan na namin magpaalam kasi tapos na yung oras namin at nakasimango tayo itong operator namin. Gutom na yata. So inulit ko, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa aming 4th episode na Salamat PBBM. Ako po muli, si Palerisa TV. Please follow and subscribe sa aking bagong YouTube channel. Ayan, may YouTube na. Nasa YouTube na rin si Paler. No? Subscribe na po kayo. Ayan, Ka-Coffee. Ako po si Ka-Coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Yung mga nasa Facebook, subscribe din po kayo sa aking Facebook page, ang Ka-Coffee. Nasa YouTube din po tayo, of course, Ka-Coffee, and TikTok Ka-Coffee. Ugaliin nyo na po tuwing Miyerkules po yan. Salamat PBBM Podcast. Alas 6 po ng hapon. Ngayon, napaagalan tayo dahil meron tayong special guest. Pero alas 6 po ng hapon hanggang alas 7 po ng gabi. Salamat PBBM Podcast. Kasama natin dito, si 31 Million Movement, si Mark Ian Everyday, of course si Sir Germs Estrada at ang mga kasama nating production staff dito po sa studio. Ako babatiin ko ang aking anak. Happy birthday, Yami. Oh, happy birthday. Yayam Junior yun. Yayam Junior. Kaya Yami ang pangalan Magaling na magsulat. Hindi naman niya hilig ang pagsusulat, pero siya, chef kasi siya. So ang pinagkakabalahan niya yung pagre-restaurant. No? Ang tatay ko kasama niya ngayon, ang kapatid ko si Ate Beb na aalis na papuntang abroad. Tol, mag-ingat ka. At gusto kong batiin ang aking mga apo, no? Si Natasha Kate, no? And then of course si Basti and si Amara. Kamusta kayo diyan? Mag-enjoy lang kayo. I'll see you later. Saka maraming salamat pala sa mga dito sa staff, dito sa mga tumutulong dito sa atin tuwing Miyerkules. Maraming salamat dito. At talagang naglalaan sila ng extension na oras para lang sa atin. Overtime. Maraming salamat. Nag-OT. Overtime. Kaya kahit pagod, mga gwapo pa rin. Hindi nagkakalayo sa itsura ni Alex. Gwapo. Follow pala yung ating mga Facebook. Yung Facebook account ko po. Dagdagan nyo na, gawin nyo na 100,000. Malapit na mag-100. 87,000 pa lang, 13,000 pa. Yayam Dizon po. So ito na please po. Follow. Ito mga ka-BBM, may papakita kami sa inyong napakagandang video na talagang mas maganda yung ginawa nito ni PBBM kaysa yung dating huling kumanta nito na Wonderful Tonight. Sakit na ng ulo ng Pilipino. Mas maganda sa original. Ito, panoorin nyo po ang video ni Pangulong Bongbong Marcos. Bye.